Sa unang araw ko sa trabaho, sa mesa ng isang katrabaho, natuklasan ko ang litrato ng aking asawa. Ngumiti ako at nagtanong, "Sino to?" Buong pagmamalaki niyang sagot, "Nobyo ko yan. 3 taon na kami. At plano naming magpakasal sa katapusan ng taon." Sa unang araw ko sa bagong kumpanya, sinabi ko sa sarili kong kailangan kong maging kalmado. Isang panibagong simula sa edad na 32 ay hindi madali. Ngunit naniniwala akong may sapat akong kakayahan. Ako si Alena, bagong senior marketing manager sa isang pausbong na tech company sa Metro Manila na nagngangalang Innovatech Solutions. Marami na akong pinagdaanang laban sa aking propesyon, humarap sa mga planong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at nakipagpulong sa mga pinakamahihirap pakisamahang tao. Inakala kong wala ng anumang bagay sa isang opisina ang makapagpapawala sa akin ng kontrol. Nagkamali ako. Ang aking mesa ay katabi ng isang frosted glass na partisyon. Sa kabilang panig ay isang dalagang mahinhing tingnan. May bahagyang kulot na mahabang buhok, sapat na makeup, at may banayad na amoy ng pabango. Lumingon siya sa akin na may maningning na ngiti. Isang palakaibigang kilos na madaling magpagaan ng loob. "Kayo po ba si Ma'am Alena?" "Ako po si Maya, ang project assistant ninyo sa team. Welcome po sa Innovatech Solutions." Ngumiti ako at nakipagkamay. "Hello Maya, sana maging maayos ang pagtatrabaho natin." Sinabi ko ito habang inilalapag ang aking bag sa upuan at inilalabas ang laptop. Ang nasa isip ko noon ay ang listahan ng mga dapat gawin. Alamin ang mga proyekto, suriin ang budget, basahin ang mga market document, at mag-schedule ng pulong sa team. Ngunit hindi sinasadyang nahatak ang aking tingin sa mesa ni Maya. Hindi dahil sa kanyang ganda o sa paraan ng kanyang pagngiti, kundi dahil sa isang picture frame na nakalagay sa kaliwang sulok ng kanyang mesa, katabi ng isang maliit na halaman. Ang silver-lined na picture frame ay napakalinis, na sumasalamin sa ilaw na parabang inaalagaan ito ng may-ari araw-araw. At sa litratong iyon, naroon ang aking asawa. Hindi ako nagkakamali, imposibleng magkamali. Ang lalaking nakasuot ng dark blue na polo shirt, ang pamilyar niyang nakatagilid ng ngiti, ang dimple sa kaliwang pisngi, at ang mga matang nakatingin ng diretso sa kamera na may halong init at kumpiyansa. Siya si Miguel, ang aking asawa. Ang lalaking kagabi lang ay nagluluto ng pansit canton para sa akin sa kusina. Yumakap sa akin mula sa likod at nagsabing, "Unang araw mo bukas, galingan mo mahal." May isa pang detalye sa litratong iyon na nagpasikip sa aking dibdib. Ang suot niyang polo ay ang binili ko para sa kanya noong aming 3 anibersaryo ng kasal. At kung titingnang mabuti, ang likuran niya ay ang asul na dagat na may mga nakahilig na puno ng niyog. Tipikal na tanawin sa isang beach sa Palawan, kung saan kami nagbakasyon matapos ang isang malaking proyekto. Ang litratong iyon ay dapat nasa bedside table sa aming bahay. Naaalala ko dahil ako mismo ang naglagay nito sa frame. Ngunit ngayon, narito ito sa mesa ng isang dalaga sa bago kong kumpanya. Isang hubad na katotohanang nakalatag mismo sa aking harapan. Biglang nabingi ang aking mga tainga. Na para bang may mainit na dugong biglang umakyat sa aking utak at mabilis na bumaba sa aking mga paa. Hindi ako natumba, ngunit nanghina ang aking mga tuhod. Marami na akong pinagdaanan sa buhay, ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ko kung ano ang pakiramdam ng isang mundong gumuho sa katahimikan. Hindi ako agad nagtanong. Umupo ako, huminga ng malalim, at nag-type ng mga walang kabuluhang salita sa laptop bilang isang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos, lumingon ako, pilit na pinananatiling magaan ang boses na parang isang baguhan. "Maya, sino to sa picture? Mukhang gwapo ah." Ngumiti si Maya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang nasa pool ang paborito niyang paksa. Inilapit niya ang frame at marahang hinaplos ang salamin na parang isang mahalagang bagay. "Nobyo ko po ate." Si Miguel. 3 taon na po kami. Ito yung paborito kong litrato niya kaya dinala ko sa opisina para may motibasyon ako sa trabaho. Magpapakasal na kami sa katapusan ng taon. Narinig ko ang salitang 3 taon na bumagsak na parang isang mabigat na bato. 3 taon.
7 taon na kaming kasal ni Miguel. Ibig sabihin, mula sa ika-4 na taon ng aming pagsasama, may iba na siya. Ngumiti pa rin ako, ang ngiti ng isang babaeng sanay na magtago ng emosyon sa likod ng perpektong makeup. Ngumiti ako na kung sino man ang makakita, ay iisipin lamang na nakikipag-usap ako ng magalang. Malapit ka na palang maging bride. Congratulations. Opo. Kinakabahan na nga po ako, sabi ni Maya. At ipinakita ang kanyang kamay sa akin. Sa kanyang palasingsingan, may isang kumikinang na diamond ring sa ilalim ng ilaw ng opisina. Hindi ito simpleng singsing. Ito yung tipo na sa unang tingin pa lang ay alam mo ng mahal. Malaki ang bato, matalas ang hiwa, at sumasalamin ng liwanag na parang patalim. Nag-propose po siya noong nakaraang buwan. Ate, sabi niya. Gusto niyang bigyan ako ng kasal na karapat-dapat para sa akin. Plano naming magdaos ng reception sa isang malaking hotel sa Makati. At tumitingin na po ako ng wedding gown. Naramdaman kong natuyo ang aking lalamunan. Sinabi sa akin ni Miguel noon na hindi niya gusto ang mga magarbo, na ang engagement ring ay kailangan lang simple dahil ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa diamante. Naniwala ako noon. Suot ko ang manipis na wedding band na sinabi niyang bagay sa aming simpleng estilo. Ipinagmalaki ko pa ang pagiging simple na iyon. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi sa ayaw niya ng karangyaan. Inilaan lang niya ito para sa iba. Pilit kong pinanatiling normal ang aking boses. Anong pangalan ng nobyo mo? Miguel po, sagot ni Maya, na parang nagtatanong lang tungkol sa panahon. Nasa finance. Magaling po siya. Nitong mga nakaraang araw, laging abala kaya madalas mag-overtime, pero maalaga po siya sa akin. Inulit ko sa isip ko. Miguel? Ang asawa ko. Ang lalaking kagabi lang ay nagsabing abala siya sa isang proyekto ngayong linggo, kaya may late umuwi. Ang lalaking kaninang umaga ay humalik sa aking noo bago umalis ng bahay. Narinig ko ang sarili kong nagtatanong, matatag pa rin ang boses, na may sapat na kuryosidad. Saan kayo nagkakilala? Sa isang industry conference. Speaker po siya, at ako ang unang lumapit para kunin ang kontak niya, sabi ni Maya. Na nakangiti na parang isang dalagang nagkukuwento ng kanyang pangarap na love story. Noong una, suplado siya, pero dahil sa pagiging pursigido ko, bumigay din, sabi niya. Ako raw ang nagparamdam sa kanya na gusto na niyang mag-settle down. Ang salitang mag-settle down ay parang isang malupit na biro. Dahil ako ang asawa niya. Ako ang taong pinili niyang makasama sa pamamagitan ng isang marriage certificate. Kumurap ako ng isang beses lang, para pigilan ang pamumula ng aking mga mata. Naisip ko ang mga pagkakataong nagdahilan siyang may late meeting. Mga text niyang nagsasabing nasa opisina siya. At mga weekend na sinabi niyang may bigla ang pakikipagkita. Nagreklamo ako noon ng kaunti. Pero tumigil din. Dahil nagtiwala ako sa kanya. Nagtiwala ako sa kanya tulad ng pagtitiwala kong hindi basta-basta masusunog ang aming tahanan. Bigla akong tiningnan ni Maya at nagtanong ng isang bagay na parang humila sa aking puso. Ate Alena, kasal na po ba kayo? Muli kong tiningnan ang litrato sa kanyang mesa. Ang ngiti ni Miguel sa litrato ay kaparehong-kapareho ng ngiting ibinibigay niya sa akin. Isang bagay na pala na maaaring hatiin sa 2, sa 3. Ngunit mukha pa ring buo at totoo. Sumagot ako nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Kasal na ako. 7 taon na. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Maya at tumawa ng mahina, na para bang nakarinig ng isang malayong kwento. Wow, 7 taon. Ang tagal na po. Siguro po yung relasyon ninyo. Kalmado na lang. Narinig ko po kasi na pagkatapos ng 7 taon, madali na raw magsawa. Sinabi niya iyon nang walang mali siya. Ngunit bawat salita ay parang manipis na patalim na humihiwa sa aking balat. Hindi ako nagalit sa kanya. Nagagalit ako sa paraan ng pagkakalagay sa akin ng tadhana sa sitwasyong ito. Ang babaeng ito ay walang alam, walang malay na nagsasalita tungkol sa 7 taon, habang ako ay nasa gitna ng opisina at kailangang gampanan ng maayos ang aking papel. Tumango ako at ngumiti ng mapait. Ang pagiging kalmado ay isang uri rin ng kaligayahan. Ang mahalaga ay ang respeto at katapatan. Opo,
Sagot ni Maya. At bumalik sa kanyang computer screen. Bumalik din ako sa aking laptop. Ang screen ay nagpapakita ng isang project plan. Mga numero ng budget. Mga item na kailangang ipatupad. Ngunit hindi na mabasa ng aking isip ang mga salita. May isang bagay sa loob ko na tumatakbo na parang isang makinang biglang pinaandar. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Hindi ko inagaw ang picture frame o sinampal ang sinuman. Umupo lang ako ng tuwid, inilagay ang dalawang kamay sa keyboard, at naramdaman ang pagbaon ng aking mga kuko sa aking palad hanggang sa sumakit. Sa isip ko, iisang pangungusap ang umuulit-ulit. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang katotohanan. Makalipas ang ilang sandali, isang taga-admin ang dumaan at sumilip. Ma'am Alena, pinapatawag po kayo ni Sir Reyes sa conference room para sa isang mabilis na pag-uusap tungkol sa proyekto. Tumayo ako. Sige, pupunta na ako. Lumabas ako sa aking puwesto. Dumaan sa mesa ni Maya. Abala pa rin siya sa pagtatrabaho. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa litrato at ngumingiti. Isang ngiti ng kaligayahan na nagpanginig sa aking likod. Naglakad ako papunta sa elevator. Tinitingnan ang aking refleksyon sa metal na pinto. Ang aking gray na business suit ay tamang-tama. Ang buhok ko ay nakapusod ng maayos. Ang lipstick ko ay dark na kulay. At ang aking mga mata ay matalas ang pagkaka-makeup. Mukha akong isang matagumpay na babaeng papasok sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Walang sino man ang nakakaalam na ilang minuto lang ang nakalipas. Ang buhay ko ay pinunit ng isang picture frame. Sa sandaling sumara ang pinto ng elevator, hinawakan ko ang aking dibdib. Ang puso ko ay tumitibok pa rin, ngunit hindi na sa normal na ritmo. Para itong nagbibigay ng babala. Huwag kang hihina. Huwag kang magpapahalata. Huwag kang mawawalan ng kontrol. 7 taon akong nabuhay sa isang kasal na inakala kong ligtas. Kung si Miguel ay nakapagtayo ng pangalawang buhay sa likod ko, kaya ko ring magtayo ng sarili kong bagay isang plano. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng planong iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Mula ngayon, hindi na ako ang asawang inosenteng naniniwala sa salitang overtime. Ako ang babaeng aalamin ang dulo ng katotohanan at babawiin ang mga bagay na para sa akin. At sisimulan ko ito mismo sa kumpanyang ito. Ang unang pulong sa bagong kumpanya ay parang isang slow motion na pelikula. Nakaupo ako sa dulo ng mesa. Sa harap ko ay isang presentation screen na puno ng market data. At sa paligid ko ay mga mukha ng bagong kasamahan. Pinag-uusapan nila ang mga diskarte sa pag-promote ng produkto, ang budget para sa media, at ang plano para sa susunod na quarter. Tumango ako, nagsusulat, at paminsan-minsan ay nagbibigay ng ilang propesyonal na komento sa tamang oras. Sapat upang isipin ng lahat na ako ay nakatuon. Ngunit ang totoo, wala roon ang aking isip. Sa aking ulo, paulit-ulit ang imahe ng litrato sa mesa ni Maya at ang mga salitang, 3 taon na po kami. 3 taon. Ang numerong iyon ay parang isang lamat na humahaba sa 7 taon ng aming kasal. Na ginagawang malabo ang lahat ng nangyari noon. Nang matapos ang pulong, isa-isang umalis ang mga tao. Naiwan si Sir Reyes at tiningnan ako ng may kasiyahan. Mabilis ninyong nakuha ang mga bagay-bagay, Ma'am Alena. Narinig ko na dati kayong nagtrabaho sa isang malaking kumpanya sa Cebu. Ngayong bumalik na kayo sa Maynila. Tiyak na marami kayong karanasan. Ngumiti ako at tumango. Salamat po, sir. Sana'y mabilis akong makasabay sa team. Ngumiti ng bahagya si Sir Reyes. Bata ang team na ito, pero mahusay magtrabaho. Nga pala. Malapit nang magkaroon ng bagong investment consultant ang kumpanya mula sa aming partner corporation. Mahalaga ang taong ito. Malamang ay makakatrabaho ninyo rin siya. Hindi ko gaanong pinansin ang sinabi niya. Iniisip na normal lang iyon sa isang corporate environment. Ngunit magalang pa rin akong nagtanong. Kailan po siya darating? Siguro sa susunod na linggo. Hindi ko pa rin siya personal na nakikilala. Narinig ko lang mula sa management. Tumango ako at umalis sa conference room. Nang makalabas ako sa hallway, napansin kong sobrang higpit ng pagkakahawak ko sa aking notebook, na namumuti na ang aking mga daliri. Binitiwan ko ito at huminga ng malalim.
Ang isip ko ngayon ay may iisang layunin. Kumpirmahin. Hindi dahil gusto kong kumapit sa isang maliit na pag-asa na mayroong pagkalito. Alam kong hindi ako nagkakamali. Ngunit kailangan kong malaman kung gaano nakalayo ang narating ng lahat. Pagbalik ko sa aking mesa, nakita ko si Maya na abala sa pag-type sa kanyang computer. Ang litrato ay nanatiling tahimik sa sulok ng kanyang mesa. Na para bang hindi nito alam na winasak nito ang buhay ng ibang tao. Umupo ako, binuksan ang laptop, ngunit ang aking mga mata ay hindi sinasadyang tumingin sa direksyon na iyon. Napansin ni Maya na nakatingin ako at ngumiti. Ma'am Alena, sa tanghali, madalas kaming kumain sa isang karinderya malapit sa opisina. Gusto ninyo pong sumama? Tumango ako. Sige, sasama ako. Habang naghihintay ng tanghalian, sinubukan kong suriin ang mga dokumento ng proyekto, ngunit ang aking mga kamay ay nagbukas ng isa pang window. Social media. Tinip ko ang pangalan ni Miguel. Agad na lumabas ang kanyang account. Ang profile picture ay ang litrato naming mag-asawa na kinunan 2 taon na ang nakalipas sa aming biyahe sa Boracay. Tinitigan ko ito ng ilang segundo. Sa litrato, nakasandal ako sa kanyang balikat habang nakangiti ng totoo. Noong mga panahong iyon, naniniwala akong ang lalaking katabi ko ang magiging sandigan ko habang buhay. Nag-scroll ako pababa. Karamihan sa kanyang mga kamakailang post ay may kinalaman sa trabaho, mga larawan ng pulong, mga conference, mga quote tungkol sa pamumuhunan at negosyo. Walang bakas ng ibang relasyon. Hindi ako nagulat. Laging maingat si Miguel, bihirang ilantad ang kanyang personal na buhay. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay isang larawan na naipost 2 buwan na ang nakalipas. Nakatayo siya sa isang entablado sa isang financial seminar. Sa ibaba ay daan-daang tagapakinig. Sa ilalim ng larawan, may isang komento na puno ng paghanga sa kanya. Ang account na nagkomento ay si Maya. Matagal kong tinitigan ang larawang iyon. Sa litrato, si Miguel ay nakasuot ng itim na suit. Ang ilaw ay tumatama sa kanyang kumpiyansang mukha. Naaalala ko ang araw na iyon. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang lumipad papuntang Cebu para sa isang pulong sa mga kliyente. Pinayuhan ko pa siyang mag-ingat dahil sa kanyang abalang schedule. Lumalabas na narito lang pala siya sa syudad na ito. Nakatayo sa harap ng maraming tao, at sa ibaba ay ang babaeng iyon na nakatingin sa kanya nang may paghanga. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likod. Hindi selos, kundi kaliwanagan. Nagsimula akong maintindihan na ang relasyong ito ay hindi isang biglaang pagkakamali. Ito ay binuo ng paunti-unti. May plano, may pagtatago. Sakto noon, nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Miguel. Kamusta ang unang araw mo sa trabaho, mahal? Tinitigan ko ang mga salitang iyon ng ilang segundo. Kung umaga ito, marahil ay sumagot ako agad na may kasamang smiley. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay parang isang dula. Nag-type ako ng maikling sagot. Okay naman. Maayos ang kumpanya. Agad siyang sumagot. Mabuti naman kung ganoon. Gabi na ako makakauwi mamaya. May meeting ako sa mga kliyente. Tinitigan ko ang screen. Meeting sa mga kliyente. Ang 3 salitang iyon ay biglang naging mabigat. Dahan-dahan akong nag-type muli. Sige, magtrabaho ka lang. Ganoon lang. Walang dagdag na tanong, walang panunumbat. Ibinaba ko ang telepono. Tamang-tama 12:00, nagyaya ang buong team na mananghalian. Ang karinderya ay nasa isang maliit na eskinita. Ilang minuto lang mula sa opisina. Simple ang lugar. May mga mesang gawa sa kahoy. At mabango ang amoy ng pagkain. Habang kumakain, masayang nagkukuwentuhan ang lahat. Sumali rin ako sa usapan. Ngunit ang aking atensyon ay nananatili kay Maya. Natural siyang magkuwento. Madalas tumawa. At paminsan-minsan ay binabanggit si Miguel na may tono ng pagmamalaki. Abala po talaga siya. Dahil nasa finance, laging may hinahabol na proyekto. Pero naglalaan pa rin siya ng oras para sa akin. Isang kasamahan ang nanukso. Ang swerte mo naman, ang galing ng future husband mo. Namula si Maya, sabi po niya, kapag kasal na kami, bibili kami ng sariling bahay.
tumingin na po siya ng mga high-end na kondo sa BGC. Hawak ko ang aking kubyertos, ngunit sandaling huminto ang aking kamay. BGC, sinabi rin sa akin ni Miguel, na isinasaalang-alang niyang mamuhunan sa isang kondo doon. Ang sabi niya noon ay para paupahan o bilang asset. Naniwala ako. Nagpatuloy si Maya, nagniningning ang mga mata. Sabi po niya, obligasyon ng isang lalaki na alagaan ang kanyang pamilya. Napanatag po ako nang marinig ko yon. Lumunok ako ng kanin. Pakiramdam ko'y natutuyo ito sa aking lalamunan. Tiningnan ko ang dalagang nasa harapan ko. Hindi niya alam na nasa gitna siya ng isang komplikadong kwento. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay isang perpektong kasintahan. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik ang lahat sa opisina. Pagpasok ko sa pinto, muli kong nakita ang litratong iyon sa kanyang mesa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nabigla. Sa halip, ibang pakiramdam ang nanaik. Determinasyon. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magtrabaho ng seryoso. Habang iniisip ng lahat na binabasa ko ang mga dokumento ng proyekto, lihim kong binuksan ang isang pribadong spreadsheet. Isinulat ko ang mga impormasyong nalaman ko. Ang pangalan, ang haba ng kanilang relasyon, ang conference, ang plano sa pagbili ng bahay, BGC. Bawat detalye ay parang isang piraso ng puzzle. Mabilis na lumipas ang hapon. Nang oras na ng uwian, inayos ko ang aking mga gamit. Paalam sa inyong lahat. Tumayo rin si Maya. Ate Alena, saan po ang direksyon ninyo? Magbubus po ako. Magtataksi ako. Sige po, bukas na lang po ulit. Tumango ako. Paglabas ko ng gusali, papalubog na ang araw. Ang syudad ay siksikan. Traffic ang mga sasakyan. At nagsisimula ng umilaw ang mga poste. Tumayo ako sa gilid ng daan para tumawag ng sasakyan. Habang naghihintay, muling nag-vibrate ang aking telepono. Tumatawag si Miguel. Sinagot ko, "Hello mahal. Papunta na ako sa meeting ko sa kliyente. Mauna ka nang maghapunan ha?" Tiningnan ko ang daloy ng trapiko sa harap ko. Kalmado ang boses. "Sige." Mahina siyang tumawa. "Pagod ka siguro sa unang araw mo. Magpahinga ka ng maaga." Natapos ang tawag. Tumayo ako. Nang ilang sandali, isang malinaw na kaisipan ang biglang pumasok sa aking isip. Kung nakapagtayo siya ng pangalawang buhay sa likod ko sa loob ng 3 taon, tiyak na hindi dito nagtatapos ang katotohanang nakita ko ngayon. Sumakay ako sa taxi. Habang umaandar ang sasakyan, binuksan ko ang aking telepono, pumunta sa contacts, at hinanap ang isang pangalan, Attorney Bianca. Tinitigan ko lang ang pangalan na iyon ng ilang segundo bago isinara ang screen. Alam kong hindi ko kailangang magmadali, ngunit alam ko rin na mula ngayon, sisimulan kong kolektahin ang lahat. Ebidensya, oras, pera lahat. Dahil kung ang kasal na ito ay tinraidor, hindi ako aalis nang walang dala. Ang kuwento ko ay nagsisimula pa lang. Huminto ang taxi sa tapat ng aming kondominium, nang tuluyan ng dumilim. Ang dilaw na ilaw mula sa high-end na gusali ay tumatama sa batong daanan, na mukhang napakapayapa na kung sino man ang titingin mula sa labas, ay iisiping ito ang tahanan ng mga masasayang pamilya. Bumaba ako ng sasakyan, nagbayad, at dahan-dahang pumasok sa lobby. Kilala ako ng receptionist kaya ngumiti ito. "Magandang gabi, Ma'am Alena. Maaga po kayo ngayon." Tumango ako. "Oo, medyo pagod dahil unang araw sa trabaho." Sumara ang pinto ng elevator. Dinala ako sa 16 na palapag. Pagbukas ng pinto ng aming unit, ang pamilyar na amoy ng bahay ay nagpabigat sa aking puso. Lahat ay tulad ng dati. Ang gray na sofa na pinili ko, ang oak na mesa na gusto ni Miguel, at ang landscape na painting sa sala na binili namin sa aming biyahe sa Baguio. Isang tahanang binuo ng 7 taong pagsasama. Bawat gamit ay may alaala. Ngunit ngayon, habang tumitingin ako sa paligid, hindi ko na maramdaman ang init tulad ng dati. Ang nakikita ko ay mga tandang pananong. Inilapag ko ang aking bag sa mesa. Nagpalit ng sapatos, at dumiretso sa kusina. Gaya ng dati, binuksan ko ang ref para tingnan kung ano ang lulutuin para sa hapunan.
Ngunit natigilan ako. Sabi ni Miguel. Gabi na ako makakauwi. May meeting sa kliyente. Mahina akong natawa. Ang salitang kliyente ay biglang naging isang bagay na napakalabo. Isinara ko ang ref, kumuha ng isang bote ng tubig, at umupo sa sofa. Nasa kamay ko ang aking telepono. Isang bahagi sa akin ay gustong buksan muli ang social media page ni Maya, habang ang isa naman ay gustong buksan ang telepono ng aking asawa para maghanap ng iba pang bakas. Ngunit hindi ko agad ginawa. Malinaw kong naiintindihan na kung kikilos ako batay sa emosyon, madali akong magkakamali. Kailangan kong maging kalmado. Bandang 8:00 ng gabi, muling nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Miguel. Tapos na ako sa trabaho. Baka mga lampas 10:00 na ako makauwi. Tinitigan ko ang mga salita ng ilang segundo, pagkatapos ay tumayo at pumasok sa silid tulugan. Ang drawer sa kanang bahagi ng kama ang karaniwang pinaglalagyan ni Miguel ng ilang personal na dokumento. Binuksan ko ang drawer. Sa loob ay may pasaporte, ilang lumang kontrata, at isang maliit na notebook. Binuksan ko ang notebook. Sa loob ay may ilang tala lamang tungkol sa trabaho at mga appointment. Walang espesyal. Inilapag ko ito at tumingin sa kanyang aparador. Ang mga polo shirt ay nakasabit ng maayos. Lumapit ako at hinaplos ang bawat damit. Bigla akong huminto sa isang dark blue na V-neck shirt. Naaalala ko ang damit na ito. Isinuot ito ni Miguel sa isang financial seminar. Ang mismong larawan na nakita ko sa social media kaninang tanghali. Kinuha ko ang damit at sinuri ang bulsa nito. Sa loob ay may isang resibo mula sa isang restaurant. Isang Japanese restaurant sa Makati. Ang petsa sa resibo ay 3 linggo na ang nakalipas. At ang kabuuang bayarin ay halos 8,000 piso. Tinitigan ko ang resibo. At biglang naalala ang isang bagay. 3 linggo na ang nakalipas. Noong gabing iyon, sinabi ni Miguel sa akin na kailangan niyang maghapunan kasama ang isang kliyente. Tinanong ko pa siya kung kailangan ko siyang hintayin. Sabi niya, hindi na dahil baka tumagal ang kanilang pulong. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang resibo. 3 taon. Hindi maikling panahon ang 3 taon. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, maraming gabi na tulad nito ang nangyari. Binuksan ko ang aking telepono at muling hinanap ang account ni Maya. Sa pagkakataong ito, mas maingat kong sinuri ang kanyang mga larawan sa paglalakbay, mga larawan ng pagkain, at mga masasayang status. Karamihan ay hindi direktang binabanggit si Miguel, ngunit paminsan-minsan, sa ilang mga larawan, nakikilala ko ang mga pamilyar na detalye. Isang relo ng lalaki na nakalagay sa isang coffee table. Ang relong iyon ay binili ko para kay Miguel noong kanyang kaarawan. Isang larawan ng isang baso, ng red wine, at 2 baso na magkaharap. Tiningnan kong mabuti ang sulok ng larawan. May kamay ng lalaki na nakapatong sa mesa. Ang singsing sa kanyang daliri ay ang aming wedding ring. Ibinaba ko ang telepono. Dahan-dahang huminga. Wala nang duda. Si Miguel ay hindi lang nangangaliwa. Sabay siyang namumuhay sa 2 magkaibang mundo. Bandang 10:30, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Miguel. Tulad ng dati, hinubad niya ang kanyang coat, isinabit, at nakita akong nakaupo sa sala. Gising ka pa? Umiling ako. Hinihintay kita. Ngumiti siya, lumapit, at ipinatong ang kamay sa aking balikat. Kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ayos lang. Tumango siya at pumasok sa kusina, para kumuha ng tubig. Pinanood ko ang bawat kilos niya. Ang paraan ng pagbukas niya ng ref, ang paraan ng pag-inom niya ng tubig, ang paraan ng pagpasok niya sa silid tulugan. Lahat ay pamilyar. Ngunit ngayon, tinitingnan ko ang mga ito sa ibang pananaw. Nang bumalik siya sa sala, nagtanong ako ng isang napaka-ordinaryong tanong. Sinong kliyente ang ka-meeting mo ngayon? Agad sumagot si Miguel, nang walang pag-aalinlangan. Isang grupo ng mga investor mula sa Singapore. Gusto nilang makipag-partner sa isang financial project. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita, na para bang totoo ang kwento. Tumango ako, nang hindi na nagtanong pa. Kung dati, maniniwala ako, ngunit ngayon, naiintindihan kong sanay na si Miguel
sa pagsisinungaling. Umupo siya sa tabi ko. Ipinatong ang kamay sa aking balikat bilang isang ugali. Kung pagod ka na, matulog ka na. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe ni Maya na masayang nakangiti habang pinag-uusapan ang kanyang lalaki. Dalawang babae. Isang naniniwalang siya ang asawa at isang naniniwalang siya ang magiging asawa. Habang ang lalaking nasa harap ko ay komportableng nabubuhay sa pagitan ng dalawang paniniwalang iyon. Tumayo ako. Mauna na akong matulog. Pumasok ako sa silid tulugan at isinara ang pinto. Habang nakahiga, narinig ko ang pagligo ni Miguel sa banyo. Ang tuloy-tuloy na agos ng tubig. Tumingin ako sa kisame. Gising pa rin ang aking diwa. Alam kong may dalawa akong pagpipilian. Una, sumabog agad, kumprontahin siya, at gawing isang larangan ng digmaan ang bahay na ito. Pangalawa, manahimik, kolektahin ang lahat. Makalipas ang kalahating oras, humiga si Miguel. Humiga siya sa tabi ko, pinatay ang ilaw, at yumakap sa akin tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Tulog na. Mahal. Pumikit ako, ngunit sa dilim, hindi ako natulog. Tahimik ko lang iniisip ang aking plano. Bukas, magsisimula ako sa mga pinakamaliit na bagay. Ang kanyang schedule sa trabaho, ang daloy ng pera sa aming joint account, at ang mga pagkikita na tinatawag niyang sa kliyente. Dahil kung nagawa ni Miguel na magtago sa loob ng 3 taon, kaya ko ring maging sapat na matiyaga upang makita ang buong katotohanan. At kapag lumabas na ang katotohanan, ako ang magpapasya kung paano magtatapos ang kuwentong ito. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Ang langit sa labas ng bintana ay medyo maulap pa. Ang sikat ng araw ay nagsisimula palang sumilip sa mga gusali sa malayo. Tulog pa si Miguel sa tabi ko. Pantay ang kanyang hininga. Ang kanyang braso ay nakapatong pa rin sa aking bewang tulad ng dati tuwing umaga. Kung sino man ang makakita sa sandaling ito, tiyak na iisipin nilang ito ay isang payapang pamilya. Ngunit alam kong sa likod ng kapayapaang iyon ay isang katotohanang unti-unti nang lumalabas. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Bumaba sa kama at pumasok sa banyo. Ang mukha ko sa salamin ay kalmado pa rin. Ngunit ang aking mga mata ay tila mas matalas kaysa karaniwan. Naghilamos ako ng matagal na para bang gusto kong lubusang gisingin ang aking kamalayan. Paglabas ko ng banyo, gising na si Miguel. Nakaupo siya sa kama, medyo magulo ang buhok, at nakangiti sa akin. Ang aga mo namang nagising, mahal. Tumango ako. Kailangan kong pumunta sa opisina ng mas maaga ngayon. Tumayo siya, lumapit, at marahang humalik sa aking noo. Isang ugali tuwing umaga. Okay lang ba ang unang araw mo kahapon? Okay lang. Ngumiti siya at naglakad papunta sa aparador. Tiningnan ko siyang pumipili ng polo. Bawat kilos niya ngayon ay napapansin ko, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil natututo akong mag-obserba. Pumili si Miguel ng isang puting polo shirt at lumingon. May meeting ako sa kliyente ngayon. Baka malate na naman ako umuwi. Tumango ako. Siya, hindi niya napansin ang pagbabago sa akin. Marahil dahil sa loob ng 3 taon. Sanay na siyang lubos akong nagtitiwala sa kanya. Sabay kaming nag-almusal tulad ng dati. Habang kumakain si Miguel, nagbabasa siya ng balita sa kanyang telepono. Napansin kong paminsan-minsan siyang ngumingiti habang nakatingin sa screen. Mahina akong nagtanong, "Anong balita yan? At masaya ka?" Tumingala siya. Mga artikulo lang tungkol sa market." Tumango ako. Ngunit nang tumayo siya para pumasok sa silid upang magbihis, mabilis kong sinulyapan ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Umilaw ang screen dahil may bagong mensahe. Ang pangalan ng nagpadala, Maya. Ang mensahe ay maikli lang. "Magkita tayo mamaya, ha?" Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Nang ilang segundo bago ibinalik ang telepono sa dati nitong puwesto. Hindi na tumibok ng mabilis ang puso ko tulad kahapon. Sa halip, isang malamig na pakiramdam ang naramdaman ko. Bumalik si Miguel sa mesa. Kinuha ang telepono nang hindi nalalamang nakita ko ito. Inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa. Ngumiti sa akin. "Mauuna na ako, ha?" Tumango ako. "Sige,
Sumara ang pinto sa likod niya. Tumayo ako ng ilang minuto sa sala. Lahat sa paligid ay tulad pa rin ng dati. Ngunit sa isip ko, bawat detalye ay nagdudugtong na. Ang mensahe mula kay Maya. Ang kasinungalingan tungkol sa meeting ngayong gabi. Ang mga gabi ng meeting sa kliyente. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan muli ang mensahe ni Miguel kagabi. Gabi na ako makakauwi mamaya. May meeting ako sa mga kliyente. Dahan-dahan akong huminga. Isang kasinungalingan na paulit-ulit ng sinabi hanggang sa naging ugali na. Makalipas ang kalahating oras, umalis na rin ako ng bahay para pumasok sa trabaho. Habang papunta sa opisina, hindi tumigil ang pag-iisip ko. Wala na akong duda, ngunit kailangan ko ng karagdagang ebidensya, hindi para kumbinsihin ang aking sarili, kundi para maghanda para sa susunod na hakbang. Pagdating ko sa opisina, nandoon na si Maya. Inaayos niya ang mga dokumento sa kanyang mesa, mukhang napakasaya. Nang makita niya akong pumasok, ngumiti siya ng malapad. Magandang umaga, Ate Alena. Magandang umaga. Inilapag ko ang aking bag sa mesa at binuksan ang laptop. Makalipas ang ilang sandali, lumingon si Maya. Ate Alena, kagabi, kumain kami ng nobyo ko sa isang bagong bukas na Japanese restaurant sa Makati. Ang sarap po. Tumingala ako at tiningnan siya. Talaga? Opo, sabi niya. Matagal na raw kaming hindi lumalabas na kaming dalawa lang kaya gusto niya akong dalhin doon. Ngumiti ako ng bahagya. Ang sweet naman. Nahihiyang ngumiti si Maya. Lagi po siyang ganoon. Bumalik ako sa screen ng aking computer. Bigla kong naalala ang resibo mula sa Japanese restaurant na nakita ko kagabi. Marahil, iyon ang lugar kung saan sila madalas magkita. Lumipas ang umaga sa mga pulong at email. Ngunit sa gitna ng mga gawain, lihim pa rin akong nagmamasid. Tuwing magriring ang telepono ni Maya, titingin siya sa screen at ngingiti. Bandang tanghali, tumayo siya at nagsabi, Ate Alena, bababa po ako para kumuha ng kape. Gusto ninyo po? Isang black coffee, iced. Sige po. Nang umalis si Maya, sinulyapan ko ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Hindi ko ito hinawakan, ngunit umilaw ang screen dahil sa isang mensahe. Ang pangalan ng nagpadala, Miguel. Nakita ko lang ang isang bahagi ng mensahe sa screen. Abala ako mamayang hapon. Susunduin kita mamayang gabi. Mabilis akong bumalik sa aking computer screen nang marinig ko ang mga yabag na pabalik. Inilapag ni Maya ang kape sa aking mesa. Kape ninyo po. Salamat. Umupo siya at binuksan ang telepono para basahin ang mensahe. Nakita ko ang ngiti sa kanyang labi na lalong lumawak. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaan sa akin, hindi selos. Hindi rin sakit tulad kahapon. Kundi isang katiyakan. Si Miguel ay namumuhay sa dalawang mundo. Kinagabihan, ng oras na ng uwian, sinadya kong magstay ng mas matagal sa opisina. Tumayo ako sa labas ng gusali. Nagkunwaring tumitingin sa telepono. Makalipas ang 10 minuto, nakita kong lumabas si Maya. Tumayo siya sa sidewalk, tumitingin sa paligid na parang may hinihintay. Isang itim na kotse ang huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto, at ang bumaba ay si Miguel. Nakasuot siya ng puting polo. Hawak ang susi ng kotse, at may pamilyar na ngiti sa kanyang labi. Tumakbo si Maya at niyakap siya. Ilang metro ang layo ko sa kanila, ngunit malinaw ko pa ring nakikita ang bawat kilos. Yumuko si Miguel, may sinabi, at binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya. Sumakay sila at umalis. Matagal akong nakatayo sa sidewalk. Sa sandaling iyon, lahat ng aking pagdududa ay nawala. Ang katotohanan ay nasa harap ko na. Ang aking asawa at ang dalagang katabi ko araw-araw sa opisina ay may relasyon. At hindi nila alam na nakita ko ang lahat. Tumalikod ako at naglakad papunta sa parking lot. Sa isip ko, iisa lang ang naiisip ko. Ang larong ito ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, hindi na ako manonood lang. Gabi na iyon, hindi ako agad umuwi. Matapos makita si Miguel na sunduin si Maya sa labas ng opisina, dumiretso ako sa tabi ng Ilog Pasig. Ang siyudad sa gabi ay maingay pa rin. Ngunit sa bahaging ito ng riverbank,
May kakaibang katahimikan. Pinatay ko ang makina ng kotse at nanatili akong nakaupo ng matagal. Ang mga ilaw ay sumasalamin sa tubig. Kumikinang na parang mga basag na piraso. Ganito rin ang nasa isip ko. Bawat piraso ng katotohanan ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, si Miguel ay namuhay ng ibang buhay sa aking likuran. Nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Miguel. Nasa hapunan ako kasama ang mga kliyente. Baka malate ako. Tinitigan ko ang mga salita ng ilang segundo bago inilapag ang telepono sa tabi ko. Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nagsimula ko nang maintindihan na ang mga mensaheng tulad nito ay bahagi lamang ng isang dula na matagal na niyang ginagampanan. Pinaandar ko ang kotse, umalis sa ilog, at nagtungo sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City. Dito ko madalas makita ang isang malapit na kaibigan kapag kailangan kong makipag-usap, ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan kong makikinig sa akin nang walang panghuhusga. Pagpasok ko sa shop, nakaupo na si Bianca sa aming paboritong sulok. Si Bianca ay kaibigan ko mula kolehiyo. Ngayon ay isang abogadong dalubhasa sa mga kaso ng ari-arian. Tiningnan niya ako ng may bahagyang pagtataka. Alena, bakit ka biglang tumawag? May problema ba? Umupo ako sa tapat niya. Inilapag ng waiter ang kape. Tiningnan ko ang mainit na kape na umuusok at dahan-dahang nagsalita. Bianca. Sa tingin ko, may ibang babae si Miguel. Nanahimik si Bianca ng ilang segundo. Hindi siya nagulat tulad ng inaasahan ko. Bahagya lang siyang kumunot ng noo. Sigurado ka ba? Tumango ako. Hindi lang basta ibang babae. Isang matagal ng relasyon. Ipinatong ni Bianca ang kanyang kamay sa mesa. Ikuwento mo sa akin ng buo. Ikinuwento ko ang lahat mula sa simula. Ang unang araw ko sa bagong kumpanya, ang litrato sa mesa ni Maya, ang engagement ring, ang mga mensahe sa telepono, at maging ang sandaling nakatayo ako sa labas ng opisina kaninang hapon at nakita si Miguel na sunduin siya. Nakinig si Bianca ng mabuti. Hindi niya ako pinutol. Nang matapos ako, mahina siyang bumuntong hininga. 3 taon. Tumango ako. Hindi bababa dyan. Tiningnan ako ni Bianca. Anong plano mo? Nanahimik ako ng ilang segundo. Hindi ko pa alam. Pero isang bagay ang sigurado. Kung magtatapos ito, hindi ako papayag na mawala sa akin ang lahat. Bahagyang sumulong si Bianca. Ang ibig mong sabihin, ari-arian? Oo. Tumingin ako sa aking kape. Ang kondo na ito, ang ipon, ang mga investment, pinagtulungan naming buuin. Kung ginagamit niya ang perang pinagsamahan namin para suportahan ang ibang buhay, kailangan kong malaman. Dahan-dahang tumango si Bianca. Tama ka. Binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng isang maliit na notebook. Sa mga ganitong kaso, ang pinakamahalaga ay ebidensya. Tiningnan ko siya. Ebidensya? Oo, sabi ni Bianca, nang napakakalmado. Kung hinala lang o salita lang ang meron ka, magiging mahirap ang lahat pagdating sa usaping legal. Pero kung may malinaw kang ebidensya ng pangangaliwa o paggamit ng pinagsamahang ari-arian para sa ibang tao, magkakaroon ka ng bentahe. Tumango ako. Naiintindihan ko. Nagpatuloy si Bianca. Kailangan mong subaybayan ang 3 bagay. Pera, oras, at relasyon. Kumunot ang aking noo. Ang ibig mong sabihin. Pera, tingnan mo kung nagpapadala siya ng pera sa babaeng iyon. Oras ang mga gabing sinasabi niyang may meeting sa kliyente. At relasyon, ebidensya na namumuhay sila bilang isang mag-asawa. Nanahimik ako ng ilang segundo. Masita anio. Entay magabing sinasabi ang mga sinabi ni Bianca ay kapareho ng mga naiisip ko kahapon. Ginagawa ko na. Tiningnan ako ni Bianca. Mas kalmado ka kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti ako ng bahagya. Siguro dahil tapos na ang pinakamatinding gulat. Humigop si Bianca ng kape at nagtanong. Alam ba ng babaeng iyon na asawa ka niya? Umiling ako. Hindi. Bumuntong hininga si Bianca. Kung ganoon, biktima rin siya. Iyon din ang iniisip ko. Naalala ko ang ngiti ni Maya habang pinag-uusapan ang kanyang future husband. Isang ngiting puno ng tiwala.
Inilapag ni Bianca ang kanyang notebook sa mesa. Kung gayon, kailangan mong mag-ingat lalo. Bakit? Kung malaman ni Miguel na iniimbestigahan mo siya, baka burahin niya ang lahat ng bakas. Tumango ako. Naiintindihan ko. Matagal akong tinitigan ni Bianca. Alena, okay ka lang ba talaga? Hindi ako agad sumagot. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang siyudad ay maliwanag pa rin, abala ang mga tao, at ang buhay sa labas ay nagpapatuloy na parang normal. Hindi masyado, mahinang sabi ko. Pero magiging okay din ako. Tumango si Bianca. CJ, isinara niya ang kanyang notebook. Kung kailangan mo ng tulong sa legal na usapin, sabihan mo lang ako. Salamat. Nagstay pa kami ng ilang sandali. Pagkatapos, umalis ako sa coffee shop. Nang makauwi ako, halos 11:00 na ng gabi. Wala pa si Miguel. Pumasok ako sa sala at binuksan ang ilaw. Napakatahimik ng bahay. Naririnig ko ang tiktak ng orasan. Pumasok ako sa silid tulugan at binuksan ang laptop. Isang bagong spreadsheet ang lumitaw. Sinimulan kong itala ang lahat ng aking nalalaman. Petsa, lugar, mensahe, mga gabi ng meeting sa kliyente. Bawat detalye ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unti ko nang nakikita ng mas malinaw. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, mukhang medyo pagod. Gising ka pa? Tumingala ako mula sa laptop. Oo. Ibinaba niya ang kanyang briefcase sa mesa. Sobrang tagal ng meeting ko ngayon. Tumango ako. Talaga? Pumasok siya sa banyo. Sinundan ko siya ng tingin. Sa isip ko, umalingaw-ngaw ang mga salita ni Bianca. Ebidensya, pera, oras, relasyon. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa emosyon. Ito ay naging isang laro ng chess. At hindi ako gagawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Dahil kapag ang katotohanan ay nailantad, ang matatalo ay hindi ako. Kinaumagahan, nagising ako na nakaalis na si Miguel. Sa tabi ko ay isang bakanting unan at isang maliit na papel sa bedside table. Ang pamilyar niyang sulat kamay. Maaga akong umalis para sa meeting. Mag-almusal ka at mag-ingat. Kung dati, marahil ay ngingiti ako sa maliit na pag-aalalang iyon. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ang papel, isang malamig na kahungkagan ang naramdaman ko. Ang mga salita ng pag-aalala ay naroon pa rin, ngunit nagbago na ang kahulugan nito. Bumangon ako, nagtimpla ng kape, at umupo sa aming maliit na office area sa sala. Nakabukas ang laptop, ang spreadsheet mula kagabi ay nasa screen pa rin. Ang mga tala tungkol sa oras, lugar, at mga kasinungalingan ni Miguel ay unti-unti nang nagiging isang sistema. Ngunit tulad ng sinabi ni Bianca, kulang pa ang isa sa mga pinakamahalagang bagay, ang daloy ng pera. Binuksan ko ang aking banking app. Ang aming joint account ay ginagamit para sa mga gastusin sa bahay. Si Miguel ang pangunahing namamahala dahil nasa larangan siya ng pananalapi. Dati, hindi ako nagduda kaya bihirang suriin ang mga detalye. Ngayon ang unang pagkakataon na tiningnan ko ng mabuti ang bawat transaksyon. Isang mahabang listahan ang lumitaw sa screen. Bayad sa kuryente, tubig, grocery, condominium dues, lahat ay normal. Nag-scroll ako pababa hanggang sa mga transaksyon sa nakalipas na 3 buwan. At doon, nakita ko ang isang money transfer na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ang tumanggap, M. Cruz. Huminto ang aking kamay. Binasa ko muli ang pangalan para masigurong hindi ako nagkakamali. Maya, ang pera ay ipinadala noong katapusan ng nakaraang buwan. Nag-scroll ako pababa. Isa pang halaga, 150,000 piso. Ipinadala rin kay M. Cruz. Ito ay 2 buwan na ang nakalipas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likod. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. 3 buwan. 4 na buwan, 6 na buwan. Paulit-ulit ang mga money transfer. Minsan 50,000, minsan 100,000, minsan 100,000. Pumikit ako ng ilang segundo. Hindi lang nangangaliwa si Miguel. Ginagamit niya ang aming pinagsamahang pera para suportahan ang babaeng iyon. Binuksan ko ang spreadsheet, sinimulang itala ang bawat transaksyon.
petsa, halaga, at layunin ng pagpapadala. Bawat numero ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa katotohanang pilit kong tinitingnan ng may kahinahunan. Pagkatapos ng halos isang oras, natapos kong buuin ang mga transaksyon sa loob ng huling taon. Ang kabuuang halaga na ipinadala kay Maya ay mahigit 2 milyong piso na natili akong nakatitig sa screen. 2 milyon. Hindi maliit na halaga iyon. At tiyak na hindi ito sariling pera ni Miguel. Karamihan sa aming joint account ay ipon naming dalawa sa loob ng maraming taon. Nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Bianca. Okay ka lang? Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at sumagot. May natuklasan ako. Ano yon? Ang joint account namin ay nagpadala ng mahigit 2 milyon sa babaeng iyon. Agad na tumawag si Bianca. Alena, totoo ba yan? Oo, narinig kong bumuntong hininga si Bianca sa kabilang linya. Kung ganoon, hindi na ito usaping emosyonal lang. Ang ibig mong sabihin, kung ang perang iyon ay pinagsamahan ninyo, ang pagpapadala niya sa ibang tao ay maaaring maging isang legal na issue. Tiningnan ko muli ang spreadsheet. Naisave ko na lahat ng transaksyon. Magaling, agad na sabi ni Bianca. Kailangan mong i-backup lahat. I-screenshot mo, i-save ang file, ipadala sa iyong personal na email. Sige, at huwag mong hahayaang malaman niyang natuklasan mo na. Naiintindihan ko. Natapos ang tawag. Sinimulan kong gawin ang sinabi ni Bianca. Kinuha ko ang screenshot ng bawat transaksyon, inilagay sa isang pribadong folder, at ipinadala sa aking personal na email. Nang matapos ko ang lahat, halos tanghali na. Naghahanda na akong pumasok sa trabaho nang muling tumunog ang telepono. Tumatawag si Miguel. Sinagot ko. Hello. Nakalimutan kong itanong. May late ka ba umuwi mamaya? Bakit? May meeting ako sa mga kliyente ngayong gabi. Tiningnan ko ang spreadsheet sa laptop, kung saan ang mga numero ay malinaw na parang isang hatol. Oo, kalmado kong sabi. Baka malate din ako. Mahina siyang tumawa. Mukhang pareho tayong late maghahapunan. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ng tawag, isinara ko ang laptop at umalis ng bahay. Pagdating ko sa opisina, nakaupo si Maya sa kanyang mesa na may napakasayang mukha. Nakita niya ako at nagsalita. Ate Alena, kagabi, kumain kami ni Miguel sa isang bagong restaurant. Ang ganda po. Inilapag ko ang aking bag. Talaga? Opo, sabi niya. Malapit na raw naming tingnan ang isang condo unit sa BGC. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Condo. Tumango si Maya. Nagniningning ang mga mata. Sabi po niya. Kailangan ng lalaki na maghanda ng bahay bago magpakasal. Bumalik ako sa aking computer screen. Bigla kong naalala ang isang malaking transaksyon sa aming account. Isang down payment na 300,000 piso para sa isang real estate company. Ang petsa ng pagpapadala ay noong nakaraang linggo lang. Hapon na iyon, habang abala ang lahat sa opisina, tahimik kong binuksan muli ang spreadsheet. Ang mga numero sa screen ay hindi na nagpapanginig sa akin. Sa halip, ginawa akong mas malinaw mag-isip. Akala ni Miguel ay kontrolado niya ang lahat, ngunit ang totoo, bawat transaksyon niya ay nagiiwan ng bakas. At ang mga bakas na iyon ay unti-unti nang nagiging pinakamalakas na sandata sa aking mga kamay. Nag-click ako para isave ang file. Isang ideya ang dahan-dahang nabuo sa aking isip. Kung gusto ni Miguel na magtayo ng bagong buhay gamit ang aming pera, ako ang magpaparusa sa kanya sa bawat sentimo. Matapos matuklasan ang mga money transfer, naging kakaibang kalmado ang aking isip. Bawat detalye sa pang-araw-araw na buhay ni Miguel ngayon ay parang isang piraso ng puzzle na maaaring magturo sa akin sa mas malaking katotohanan. Lumipas ang umaga sa opisina ng normal, ngunit sa loob ko, hindi na normal ang lahat. Medyo huli dumating si Maya sa opisina ngayon. Pagpasok niya, may dala siyang malaking paper bag mula sa isang mamahaling fashion brand. Pagkaupo niya, binuksan niya ang bag at inilabas ang isang kahon ng sapatos. Ate Alena, lumingon siya sa akin, masaya ang boses. Tingnan ninyo po, ang ganda ba nito? Sinulyapan ko ito isang pares ng beige na high heels, eleganteng disenyo, at halatang hindi mura.
Ang ganda! Sabi ko. Ngumiti ng malapad si Maya. Binili po ito ni Miguel para sa akin kagabi. Tumango ako. Ang bait naman ng nobyo mo. Mahina siyang tumawa. Sabi po niya. Dapat daw alagaan ang mga babae. Bumalik ako sa aking computer screen. Bigla kong naalala ang isang transaksyon sa aming joint credit card kagabi. 12,000 piso. Mula sa isang high-end fashion store sa isang mall, dahan-dahan akong huminga. Bawat maliit na detalye ay perpektong nagtutugma sa isang paraang nakakakilabot. Tanghali na iyon, nagyaya na namang kumain ang team. Katabi ko si Maya habang kumakain at nagkukuwento. Ate Alena, kagabi po, tiningnan namin ang isang kondo sa BGC. Tumingala ako. Oh, talaga? Tumango siya. Kumikinang ang mga mata. Napakaganda po ng unit. Kitang-kita ang ilog. Isang kasamahan ang nagtanong. Magkano? Medyo nahihiya si Maya. Mga 15 milyon po. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang yaman naman ng nobyo mo. Ngumiti si Maya. Nasa investment finance po kasi siya. Kinuha ko ang aking baso ng tubig at uminom. 15 milyon. Naalala ko ang 300,000 pisong down payment na nakita ko sa account. Ibig sabihin, seryoso talaga si Miguel sa planong ito. Isang bagong kondo, isang bagong buhay, isang bagong pamilya, kinagabihan. Pagkatapos ng trabaho, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Sinundan ko sila. Mas maaga akong umalis sa opisina ng ilang minuto at tumayo sa isang coffee shop sa tapat ng gusali. Mula roon, kitang-kita ko ang entrance ng kumpanya. Makalipas ang 15 minuto, lumabas si Maya. Tumayo siya at naghintay, tulad ng dati. Ilang sandali pa. Dumating ang pamilyar na kotse ni Miguel. Nakita ko siyang bumaba. May ngiting akala ko'y para lang sa akin. Lumapit si Maya at niyakap siya. May sinabi siya na nagpatawa sa dalaga. Nakaupo ako sa coffee shop. Mahigpit ang hawak sa malamig na baso. Sumakay sila sa kotse at umalis. Tumayo ako, nagbayad, at pumunta sa parking lot. Pinanatili ko ang distansya. Sapat lang para makita ang kotse ni Miguel sa unahan. Tumawid ang kotse sa isang tulay, papuntang BGC. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi nagtagal, huminto ang kotse sa harap ng isang high-end na condominium complex na itinatayo malapit sa ilog. Ipinarko ang aking sasakyan sa tapat at bumaba. Mula sa malayo, nakita ko si Miguel at Maya na nakatayo sa harap ng isang miniature model ng proyekto, kasama ang isang sales agent. Tinitingnan ni Maya ang modelo ng kondo na may mga matang puno ng pangarap. Nakatayo si Miguel sa tabi niya. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat. May sinasabi ang sales agent at itinuturo ang isang tower sa modelo. Tumango si Miguel. Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay. Ang mukha ay maningning na parang isang dalagang nakikita ang kanyang kinabukasan. Nakatayo ako mga 30 metro ang layo sa kanila. Hindi malayo, ngunit sapat para hindi nila ako mapansin. Pinanood ko ang eksenang iyon ng ilang minuto. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe ng kondo na tinitirhan namin ni Miguel. 7 taon na ang nakalipas, sabay naming pinili ang bawat muebles, bawat kulay ng pintura. Sinabi ni Miguel sa akin noon na ang bahay na iyon ang magiging lugar kung saan kami tatanda ng magkasama. At ngayon, nakatayo siya sa harap ng ibang kondo, kasama ang ibang babae. Hindi ako lumapit. Kinuha ko lang ang aking telepono at kumuha ng ilang larawan mula sa malayo. Hindi dahil gusto kong itago ang masakit na sandaling ito, kundi dahil kailangan ko ng ebidensya. Pagkatapos ng 20 minuto, umalis sina Miguel at Maya sa sales office. Sumakay sila sa kotse at umalis. Nanatili akong nakatayo ng ilang sandali bago bumalik sa aking sasakyan. Habang pauwi, nagsimula ng umilaw ang syudad. Ang matataas na gusali ay nagniningning na parang mga higanteng salamin. Sa isip ko, isang ideya ang lalong lumilinaw. Akala ni Miguel ay nagtatayo siya ng isang bagong kinabukasan. Ngunit hindi niya alam na bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bakas. At ako ay nasa likuran niya. Pinupulot ang bawat bakas na iyon. Pag-uwi ko sa bahay, wala pa si Miguel.
Binuksan ko ang laptop at in-upload ang mga larawang kinuha ko. Sa larawan, si Miguel at Maya ay magkatabi sa harap ng modelo ng kondo. Mukhang isang mag-asawang handa nang bumili ng bahay. Sinesave ko ang file sa isang folder na may password. Binuksan ko ang spreadsheet at nagdagdag ng bagong linya. Petsa, lokasyon, BGC Condo. Matagal kong tinitigan ang screen. Ang aming pagsasama ay maaaring nasira na 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang totoong laban ay ngayon palang nagsisimula. Gabi na iyon. Huli akong natulog. Hindi dahil sa sakit ng puso tulad ng mga unang araw, kundi dahil ang aking isip ay patuloy na gumagana. Ang mga impormasyong nakalap ko sa loob ng ilang araw ay nagsisimula ng bumuo ng isang malinaw na larawan. Mga mensahe, resibo, daloy ng pera, mga pagkikita, ang kondo sa BGC lahat ay patungo sa iisang konklusyon. Matagal nang inihahanda ni Miguel ang kanyang bagong buhay. At sa buhay na iyon, wala ako. Kinaumagahan, paggising ko, nasa bahay pa si Miguel. Nakatayo siya sa kusina, nagtitimpla ng kape, mukhang napakakalmado. Nang makita niya akong lumabas, ngumiti siya. Gising ka na pala. Tumango ako. Oo. Naglagay siya ng isang tasa ng kape sa harap ko. Ipinagtimpla na kita. Tiningnan ko ang kape. Pagkatapos ay siya. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe kagabi. Nakatayo siya sa tabi ni Maya sa harap ng modelo ng kondo. Ang kamay ay nakapatong sa balikat nito. Isang napakapamilyar na kilos. Isang kilos na dati niyang ginagawa sa akin noong bagong kasal pa kami. Umupo ako. Hindi ka maagang umalis ngayon? Umiling si Miguel. Late ang meeting ko ngayon. Umupo siya sa tapat ko. Binuksan ang telepono para magbasa ng balita. Tahimik ang kusina. Tanging ang tunog ng kutsarang tumatama sa tasa ang maririnig. Makalipas ang ilang sandali, tumingala siya. Mukhang abala ka nitong mga nakaraang araw. Tiningnan ko siya. Bagong kumpanya kasi, kaya maraming trabaho. Tumango siya. Ako rin. Nag-usap kami na parang dalawang normal na tao. Walang away. Walang pagdududa. Ngunit alam kong mayroon ng distansya sa pagitan namin na hindi pa niya napapansin. Pagkatapos ng almusal, naunang umalis si Miguel. Naiwan ako ng ilang minuto at naghanda na rin para pumasok. Bago umalis ng unit, binuksan ko ang laptop at muling sinuri ang folder ng mga dokumento na naisave ko. Ang mga larawan sa BGC, ang spreadsheet ng mga money transfer, ang mga screenshot ng mensahe. Tinitigan ko ang lahat ng iyon ng ilang segundo bago isinara ang laptop. Ngayon, may plano akong gawin na isang mahalagang bagay. Pagdating ko sa opisina, nandoon na si Maya. Nakikipag-usap siya sa telepono, napakasaya ng kanyang boses. Opo, mamayang gabi, mag-dinner tayo. Miss na rin kita. Inilapag ko ang aking bag. Nagkunwaring hindi napapansin. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko na kung sino ang nasa kabilang linya. Nang ibaba ni Maya ang telepono, lumingon siya sa akin. Ate Alena, abala po ba kayo ngayon? Bakit? Plano ko po sanang ipatingin sa inyo ang isang marketing proposal para sa proyekto ni Miguel. Natigilan ako ng isang segundo. Proyekto ng nobyo mo? Opo, tumango siya. Naghahanda po siyang mamuhunan sa isang bagong fintech project. Sabi niya, kung maganda ang marketing, mas madaling makakuha ng funding. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Sige, ipadala mo sa akin. Binuksan ni Maya ang kanyang laptop at ipinadala ang file. Binuksan ko ang dokumento. Sa unang pahina pa lang, ang logo ng isang bagong tatag na investment company. Ang pangalan ng kumpanya, Mem Invest. Kumunot ang aking noo. Napakapamilyar ng pangalang ito. Nag-scroll ako pababa sa legal information ng proyekto. Pangalan ng legal representative, Miguel Santos. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Ang nakakuha ng aking pansin ay hindi ang pagtatayo niya ng bagong kumpanya kundi ang listahan ng mga shareholder. Isang pangalan ang lumitaw sa ilalim ng kanyang pangalan. Maya Cruz. Porsyento ng shares. 20%. Tumingala ako at tiningnan ang dalagang nakaupo sa tapat ko. Nakangiti pa rin siya, walang kamalay-malay sa aking nabasa.
Ano po sa tingin ninyo? Isinara ko ang file. Maganda ang marketing idea. Masayang ngumiti si Maya. Sabi ko na po, sabi ni Miguel. Kung maging matagumpay ang proyektong ito, magkakaroon kami ng napakatatag na pundasyon sa pananalapi. Tumango ako. Ganoon kanya pinagkakatiwalaan? Opo. Buong pagmamalaki niyang sabi. Sabi niya, ako raw ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Isang mapait na pakiramdam ang dumaan sa aking puso. Ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Naisip ko kung ilang beses sinabi ni Miguel sa akin ang mga salitang iyon sa loob ng 7 taon. Kinagabihan, mas maaga akong umuwi. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil may kailangan akong kumpirmahin. Nagmaneho ako papunta sa isang office building sa Makati. Ito ang business address ng bagong kumpanyang nakita ko sa dokumento. Pagkatapos magtanong sa receptionist, umakyat ako sa 8 palapag. Isang maliit na opisina na may pangalang M-Invest na nakakabit sa pinto. Tumayo ako sa harap ng pinto ng ilang segundo. May naririnig akong nag-uusap sa loob. Sumilip ako sa frosted glass. Nasa loob ng meeting room si Miguel. Katabi niya si Maya. Kausap nila ang isang investor. At nasa mesa ang business plan. Dahil sa eksenang iyon, isang mahalagang bagay ang naintindihan ko. Hindi lang nangangaliwa si Miguel. Nagtatayo siya ng isang bagong kumpanya kasama si Maya, isang bagong kinabukasan, isang bagong buhay. At lahat ng iyon ay maaaring itinayo gamit ang aming pera. Tumalikod ako at umalis sa gusali. Sa isip ko, ang huling piraso ng puzzle ay nagkasya na. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa aming pagsasama. Ito ay tungkol sa pera, ari-arian, at isang pagtataksil na tumagal ng maraming taon. At ngayon, may sapat na akong dahilan para simulan ang susunod na hakbang. Gabi na iyon, pagbalik ko sa aming unit, matagal nang umilaw ang syudad. Ang hangin mula sa ilog ay nagpapagalaw sa mga kurtina sa aming balkonahe. Matagal akong nakatayo sa sala bago binuksan ang ilaw. Ang pamilyar na tahanan ay biglang naging banyaga. Bawat gamit, bawat sulok ay nagpapaalala sa mga taon na naniwala akong ang kasal na ito ang aking huling hantungan. Ngunit ngayon, na unti-unti nang lumalabas ang katotohanan, naiintindihan kong may mga bagay na akala mo'y matatag. Ngunit isa lamang palang balat kayo na binuo ng magagandang kasinungalingan. Binuksan ko ang laptop at muling sinuri ang lahat ng dokumentong nakalap ko sa loob ng ilang araw. Ang daloy ng perang ipinadala kay Maya, ang mga larawan sa BGC, ang impormasyon tungkol sa M-Invest, ang listahan ng mga shareholder kasama si Maya, lahat ay nasa isang folder na may password. Tinawagan ko si Bianca. Agad niyang sinagot. May bago ba? Dahan-dahan akong nagsalita. Nagtayo si Miguel ng bagong kumpanya. Nanahimik si Bianca ng ilang segundo. Anong kumpanya? May Invest ang pangalan. Sino ang mga shareholder? Siya at si Maya. Malinaw kong narinig ang pagbuntong hininga ni Bianca sa kabilang linya. Kung ganoon, hindi lang siya nangangaliwa. Inihahanda na niya ang kanyang sariling pinansyal na buhay. Oo, sabi ko, nakatingin sa laptop. At hinala ko, ang paunang puhunan ay maaaring galing sa aming joint account. Agad na nagsalita si Bianca. Kung totoo yan, napakaseryosong isyu niyan. Iyon din ang iniisip ko. Nanahimik si Bianca ng ilang sandali at nagtanong, anong susunod mong gagawin? Tumingin ako sa balkonahe. Ang syudad sa ibaba ay maningning na parang isang dagat ng ilaw. Gusto kong kumpirmahin kung saan eksaktong napunta ang pera. Tumango si Bianca. Kahit hindi ko nakikita, kailangan mong mag-ingat. Alam ko, pinakamainam na i-backup mo lahat ng financial data sa inyong joint account bago niya malaman. Nagawa ko na. Mahinang tumawa si Bianca. Mas mabilis ka kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti rin ako ng bahagya. Siguro dahil wala na akong ibang pagpipilian. Natapos ang tawag. Bandang 10:00 ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, mukhang komportable. Hinubad niya ang kanyang coat, isinabit, at nakita akong nakaupo sa sala. Gising ka pa? Umiling ako. Hindi pa ako inaantok. Lumapit siya at umupo sa tapat ko. Abala ako buong araw.
Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Maganda ba ang takbo ng bago mong proyekto? Natigilan si Miguel. Isang segundo lang, ngunit napansin ko pa rin. Anong proyekto? Sa finance. Kalmado kong sagot. Sabi mo naghahanda kang mamuhunan. Tumango siya. Ah, yon. Maayos naman. Tiningnan niya ako. Bakit mo na itanong? Nagkibit balikat ako. Nagtatanong lang. Ngumiti si Miguel ng bahagya. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsisiyasat. Kailan ka pa naging interesado sa investment? Nasa industriya ka niyan. Kaya normal lang na magtanong ako. Tumango siya at tumayo para kumuha ng tubig. Sinundan ko siya ng tingin. Hindi alam ni Miguel na ilang oras lang ang nakalipas. Nakatayo ako sa harap ng kanyang bagong opisina. Hindi niya rin alam na nakita ko ang pangalan ni Maya sa listahan ng mga shareholder at lalong hindi niya alam na lahat ng perang ipinadala niya ay naitala ko na. Nang bumalik siya sa sala, isinara ko na ang laptop. Umupo siya sa tabi ko. Mukhang pagod ka sa trabaho nitong mga araw. Tiningnan ko siya. Ikaw rin. Ngumiti si Miguel. Oo, medyo abala lang sa ngayon. Tumango ako. Isang kakaibang pakiramdam ang biglang nanaig sa akin, hindi na sakit. Hindi rin galit, kundi isang malamig na kahinahunan. Tumayo ako. Mauuna na akong matulog. Sige, sagot niya. Pumasok ako sa silid tulugan at isinara ang pinto. Habang nakahiga, matagal kong tiningnan ang kisame. Ang mga nalaman ko ngayon ay sapat na para maintindihan ang buong kuwento. Nangaliwa si Miguel. Ginamit niya ang aming pinagsamahang pera para suportahan si Maya. Nagtayo sila ng bagong kumpanya at naghahandang bumili ng sariling kondo. Isang bagong buhay ang unti-unting itinatayo. Ang problema lang, akala niya ay wala pa akong alam. Kinaumagahan. Pagdating ko sa opisina, nakaupo si Maya sa harap ng kanyang computer na may napakasayang mukha. Ate Alena, tawag niya sa akin. Kagabi, sabi ni Miguel, malapit nang magkaroon ng investor ang proyekto namin. Inilapag ko ang aking bag. Talaga? Opo, masaya niyang sabi. Kung maging matagumpay, mapapalawak namin ang kumpanya. Tumango ako. Congratulations! Tiningnan ako ni Maya. Lagi po kayong kalmado. Ngumiti ako ng bahagya. Matagal na sa marketing, kaya sanay na. Ngumiti siya at bumalik sa trabaho. Binuksan ko ang laptop, ngunit ang aking mga mata ay napunta sa picture frame sa kanyang mesa. Sa litratong iyon, nakangiti si Miguel. Isang ngiting kapareho ng ibinigay niya sa akin noong mga unang taon ng aming pagsasama. Bigla kong naintindihan, maaaring hindi si Maya ang sumira sa aming pamilya. Siya lang ay isang taong nabubuhay. Sa kuwentong isinalaysay sa kanya ni Miguel, isang kuwento kung saan maaaring sinabi niyang single siya, o hiwalay na, o malapit nang makipaghiwalay. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan. Ang katotohanan ay nagtaksil siya. At hindi ko hahayaang magtapos ang kuwentong ito sa paraang gusto niya. Binuksan ko ang spreadsheet at nagdagdag ng bagong linya sa listahan ng ebidensya. Petsa, lokasyon, opisina ng M-Invest, mga shareholder, Miguel Santos, at Maya Cruz. Pinindot ko ang save button. Ang unang hakbang ay natapos na. Ngayon, kailangan ko na lang hintayin ang tamang panahon para simulan ang susunod na hakbang. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako na parang walang nagbago. Sa umaga, papasok sa trabaho. Sa gabi, uuwi sa aming unit, maghahapunan kasama si Miguel, at mag-uusap tungkol sa mga ordinaryong bagay. Kung sino man ang titingin sa aming buhay noon, makikita nila ang isang matatag na mag-asawa, walang away, walang tensyon. Minsan pa nga'y may mga salita ng pag-aalala, tulad ng dati. Ngunit ako lang ang nakakaalam na sa likod ng normal na iyon, may isang planong unti-unting nabubuo. Sa opisina, katabi ko pa rin si Maya araw-araw. Tila lalo siyang naging bukas sa akin. Marahil dahil iniisip niyang madali akong pagsabihan ng mga bagay-bagay. Tuwing may masayang nangyayari sa kanila ng kanyang nobyo, madalas niya itong ikuwento sa akin. Isang tanghali, habang nagpapahinga ang buong opisina, inilapit ni Maya ang kanyang upuan sa akin. Ate Alena, pwede po ba akong magtanong?
Tiningnan ko siya. Ano yon? Medyo nag-alinlangan siya. Sa tingin ninyo po, kung seryoso talaga ang isang lalaki, gaano katagal bago siya mag-aya ng kasal? Hindi ako agad sumagot. Bakit mo na itanong? Yumuko si Maya. Medyo nahihiya, sabi po ni Miguel. 3 taon na kami, sabi niya. Pagkatapos maayos ang bagong proyekto, magpapakasal na kami. Tiningnan ko ang dalagang nasa harap ko. 3 taon ang eksaktong panahon na natuklasan ko ang kanilang relasyon. Naniniwala ka ba sa kanya? Tanong ko. Buong tiwalang tumango si Maya. Opo, hindi niya pa po ako binigo. Mahina akong tumango. Mabuti kung ganoon. Ngumiti siya. Sabi pa po niya, kapag naging stable na ang bagong kumpanya, lilipat na kami sa kondo sa BGC. Maganda po ba yung lugar na yon? Naalala ko ang hapong nakatayo ako ilang metro ang layo sa kanila, sa showroom ng proyekto. Maganda, sabi ko. Maganda ang view ng ilog. Masayang sabi ni Maya. Gusto ko rin po yon. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Sabi po ni Miguel, dapat may bahay na ang lalaki bago mag-asawa. Ngumiti ako ng bahagya. Tama siya. Ngunit sa loob-loob ko, ibang bagay ang naiisip ko. Hindi alam ni Maya na siya ang pangatlo. Nabubuhay siya sa isang kuwentong itinayo ni Miguel para sa kanya. Isang kuwento kung saan maaaring single siya o naghahandang makipaghiwalay. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, nakatayo na naman si Maya sa labas, naghihintay. Dinaanan ko siya. Malapit na ba ang sundo mo? Opo. Siguro ilang minuto na lang. Ngumiti siya. Bihira niya po akong paghintayin ng matagal. Tumango ako at naglakad papunta sa parking lot. Ngunit sa halip na umalis agad, nanatili ako sa loob ng kotse ng ilang sandali. Ilang minuto pa, dumating ang kotse ni Miguel. Bumaba siya, binuksan ang pinto para kay Maya, at sumakay silang dalawa. Naging pamilyar na sa akin ang eksenang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sila sinundan. Nanatili lang ako sa kotse. Pinapanood ang kanilang sasakyan na umalis. Isang ideya ang dahan-dahang pumasok sa aking isip. Nabubuhay si Miguel sa dalawang mundo. Isang mundo bilang maalagang asawa sa aming unit. Ang isa naman bilang matagumpay na lalaki, naghahandang magpakasal at magtayo ng bagong kumpanya. Ang problema, malapit nang magbanggaan ang dalawang mundong iyon. Gabi na iyon, pag-uwi ko, nandoon na si Miguel. Nakaupo siya sa sala at nanonood ng TV. Nakauwi ka na pala. Oo, inilapag ko ang aking bag. Tiningnan niya ako sandali at nagtanong, mukhang pagod ka. Trabaho lang. Sagot ko. Tumayo siya, pumasok sa kusina para kumuha ng tubig, at bumalik. Sa weekend, kumain tayo sa labas. Tiningnan ko siya. Bakit? Ngumiti siya. Matagal na tayong hindi lumalabas na tayong dalawa lang. Tumango ako. Sige. Hindi alam ni Miguel na ang sinabi niyang iyon ay nagpaalala sa akin ng mga ikinuwento ni Maya. Ang mga gabing sinabi niyang may meeting sa kliyente. Ang mga hapunan sa Japanese restaurant. Ang mga mamahaling regalo. Umupo ako sa tapat niya. Biglang pumasok sa isip ko ang isang bagong ideya. Kung kaya ni Miguel na mamuhay sa dalawang mundo ng sabay, marahil panahon na para magkita ang dalawang mundong iyon. Gabi na iyon, habang nakahiga, matagal akong nag-isip, hindi tungkol sa diborsyo, hindi tungkol sa away, kundi tungkol sa paraan para kusang lumabas ang katotohanan. Kinaumagahan, pagdating ko sa opisina, tinitingnan ni Maya ang kanyang telepono na may napakasayang mukha. Ate Alena. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng investors meeting ang kumpanya ni Miguel. Sabi niya, isasama niya ako. Tiningnan ko siya. Talaga? Opo, ngumiti siya. Gusto niya akong ipakilala sa lahat. Tumango ako. Congratulations. Masayang bumalik sa trabaho si Maya. Ako naman, binuksan ko ang laptop. Bigla kong naisip na marahil, ang meeting na iyon ang tamang pagkakataon para magbago ang lahat. Isang investors meeting. Isang bagong kumpanya. Isang lalaking sinusubukang bumuo ng pangalawang buhay. At isang asawang inaakala niyang wala pa ring alam. Mahina kong pinindot ang save button sa aking dokumento. Nasa kalagitnaan na ang laro. At ang susunod na hakbang,
ay magpapabago sa lahat. Matapos marinig ang tungkol sa investors meeting ng M-Invest, agad na nagsimulang magplano ang aking isip. Sa isang event na tulad nito, tiyak na maraming dadalo mga partner, investor, at mga kakilala sa industriya. Higit sa lahat, ito ang lugar kung saan gustong ipakilala ni Miguel ang kanyang sarili bilang tagapagtatag ng isang bagong kumpanya. At kung kasama si Maya, malamang na itinuturing na niya itong bahagi ng kanyang kinabukasan. Tahimik na lumipas ang umaga sa opisina. Ngunit sa loob ko, hindi ako mapakali. Binuksan ko ang laptop at sinuri muli ang mga dokumentong nakalap ko. Mga larawan sa BGC, mga money transfer, impormasyon ng mga shareholder lahat ay parang isang mapa na nagtuturo sa akin sa sandaling hinihintay ko. Bandang 10:00, nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Miguel. May meeting ako mamayang tanghali. Mauna ka nang kumain. Tinitigan ko ang mensahe ng ilang segundo. Sige. Maikli kong sagot. Dati, tuwing nakakatanggap ako ng ganitong mensahe, iniisip kong abala talaga siya. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na marami sa mga meeting na iyon ay mga pagkikita lang nila ni Maya. Tanghali na iyon. Habang naghahanda ang lahat para kumain, lumingon sa akin si Maya. Ate Alena. Siguradong masaya yung investors meeting sa susunod na linggo. Saan gaganapin? Tanong ko. Sa isang grandeng hotel sa Makati. Sabi niya, nang may pananabik. Sabi ni Miguel. Maraming taga-industriya ang darating. Tumango ako. Mukhang importante. Ngumiti si Maya. Sabi niya, ito raw ang unang hakbang para makakuha ng funding ang kumpanya. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Mukhang malaki ang tiwala niya sa'yo. Tumango siya. Sabi po ni Miguel, kasama niya ako mula sa simula. Ngumiti ako ng bahagya sa loob-loob ko. Naisip kong marahil ay totoo ngang pinagkakatiwalaan ni Miguel si Maya. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanang nagtaksil siya sa akin. Hapon na iyon, nagtrabaho ako ng may buong focus. Hindi dahil sa dami ng gawain, kundi dahil naghahanda ako para sa isang bagong hakbang. Bandang 4:00, tinawagan ko si Bianca. Sumagot siya. Anong meron? Sa tingin ko, panahon na. Panahon na para saan? Para makita ang lahat. Nanahimik si Bianca ng ilang segundo. Anong plano mo? Gusto kong pumunta sa investors meeting na yon. Agad na sabi ni Bianca. Bilang sino? Bilang asawa ni Miguel. Sa kabilang linya, mahinang tumawa si Bianca. Magandang ideya. Iyon din ang tingin ko. Nag-isip si Bianca sandali at nagsalita. Kung pupunta ka roon, magbabago ang lahat agad-agad. Alam ko. Handa ka na ba? Tumingin ako sa bintana ng opisina. Ang matataas na gusali sa labas ay tahimik sa ilalim ng hapon na sikat ng araw. Handa na ako mula pa noong nalaman ko ang katotohanan. Sabi ni Bianca. Kung ganoon, kailangan mong maghanda ng mabuti. Gagawin ko. Natapos ang tawag. Gabi na iyon. Pag-uwi ko, nakaupo si Miguel sa sala. Nakabukas ang laptop sa kanyang kandungan. Mukhang nagtatrabaho siya. Nang makita niya akong pumasok, tumingala siya. Nakauwi ka na pala. Oo. Inilapag ko ang aking bag. Abala ka? Oo. Sabi niya. Naghahanda para sa investors meeting sa susunod na linggo. Lumapit ako. Sa hotel sa Makati, di ba? Natigilan si Miguel ng isang segundo. Paano mo nalaman? Narinig ko sa isang kaibigan. Sagot ko. Tumango siya. Oo. Maliit na gathering lang. Umupo ako sa tapat niya. Marami ka bang inimbitahan? Ilang investor at partner lang. Hindi malaking event. Tumango ako. Sa isip ko, naisip kong tiyak na hindi niya inaasahan na pupunta ako roon. Isinara ni Miguel ang laptop. Abala ka ba sa weekend? Bakit? Mag-dinner tayo? Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Sige. Ngumiti siya. Gusto ko ring magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa. Tumango ako. Sa loob-loob ko, naalala ko ang mga pagkakataong sinabi niya ang mga salitang iyon kay Maya. Pagkatapos ng hapunan, mas maaga akong pumasok sa silid tulugan, ngunit hindi ako agad natulog. Binuksan ko ang telepono
at hinanap ang address ng hotel. Ang investors meeting ay gaganapin sa Biyernes ng gabi, sa susunod na linggo. Ilang araw na lang. Matagal kong tinitigan ang screen ng telepono. Marahil, kapag dumating ang sandaling iyon, magbabago ang lahat. Ang aming pagsasama, ang buhay ni Miguel, at ang mundong pinaniniwalaan ni Maya. Ngunit isang bagay ang alam ko. Ang katotohanan ay hindi maitatago magpakailanman. At kung si Miguel ay nagtayo ng dalawang magkaibang buhay, ako ang magiging dahilan para magtagpo ang dalawang buhay na iyon. Ang mga araw bago ang investors meeting ay tila mas mabagal kaysa karaniwan. Sa labas, ang buhay ko ay nagpatuloy tulad ng dati. Pumasok sa trabaho, dumalo sa mga pulong, umuwi para maghapunan, at makipag-usap kay Miguel. Ngunit sa loob, lahat ng aking iniisip ay nakatuon sa iisang bagay. Ang Biyernes ng gabi. Ito ang sandali kung kailan magsisimulang magkalamat ang lahat ng balatkayo. Sa opisina, si Maya ay tila lalong sumasaya. Paulit-ulit niyang pinag-uusapan ang nalalapit na meeting nang may hindi maitagong pananabik. Isang umaga, pagkalapag ko pa lang ng aking bag, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng isang maliit na salamin, nagme-makeup. Ate Alena. Sa tingin ninyo po, anong kulay ng damit ang dapat kong isuot sa meeting? Umupo ako at sumulyap. Anong mga kulay ang meron ka? Ipinakita sa akin ni Maya ang ilang larawan sa kanyang telepono. Pula, puti, at dark blue. Tiningnan ko ang mga ito. Puti. Mas mukhang elegante. Tumango siya. Iyon din po ang iniisip ko. Ngumiti siya. Nagniningning ang mga mata. Sabi po ni Miguel, napakahalaga ng gabing iyon para sa kanya. Mahina akong nagtanong. Kung ganoon, siguradong abala siya. Opo, sabi ni Maya. Pero sinabihan niya pa rin akong sumama para ipakilala sa lahat. Tumango ako. Muli, isang kakaibang pakiramdam ang nanaig sa akin. Lubos na naniniwala si Maya na papasok siya sa isang seryosong kinabukasan kasama ang lalaking iyon. Hindi niya alam na sa ibang lugar sa siyudad na ito, ang lalaking iyon ay mayroon pa ring legal na asawa. Hapon na iyon, mas maaga akong umuwi. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil may kailangan akong ihanda. Nagmaneho ako papunta sa isang malaking mall, sa Makati. Pagkatapos mag-park, dumiretso ako sa isang fashion boutique. Ang mga damit na nakasabit ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Lumapit ang isang sales lady. Naghahanap po kayo ng damit para sa party, ma'am? Tumango ako. Oo, may event sa Biyernes ng gabi. Ngumiti ang sales lady. Gusto ninyo po ba ng eleganteng style o simple lang? Tumingin ako sa paligid. Elegante. Ilang minuto pa, naglabas siya ng ilang damit. Pinili ko ang isang mahabang itim na bestida. Simpleng disenyo, ngunit napaka-sopistikado. Nang subukan ko ito sa harap ng salamin, matagal kong tiningnan ang aking sarili. Ang babae sa salamin ay hindi na tulad ng dati, ilang linggo na ang nakalipas. Mas kalmado ang kanyang mga mata, mas matalas, at tila handa na sa anumang maaaring mangyari. Binili ko ang bestida. Pagkatapos, dumaan ako sa isang salon at nagpabook para sa Biyernes ng gabi. Pag-alis ko sa mall, papalubog na ang araw. Nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Miguel. Gabi na ako makakauwi. Binasa ko ang mensahe at isinara ang screen. Hindi ko na kailangang hulaan kung nasaan siya. Marahil ay kumakain kasama si Maya o pinag-uusapan ang kanilang bagong proyekto. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Pag-uwi ko sa bahay, madilim pa ang unit. Binuksan ko ang ilaw. Inilapag ang aking mga pinamili at lumabas sa balkonahe. Ang syudad sa ibaba ay maingay pa rin tulad ng dati. Patuloy ang daloy ng mga sasakyan. Ang pula at dilaw na ilaw ay humahaba sa daan. Naisip ko, sa libu-libong taong gumagalaw sa labas, ilan kaya ang nabubuhay sa mga kwentong tulad ng sa akin? Mga kwento ng tiwala, ng pagtataksil, ng mga balat kayong maingat na itinayo. Bandang 10:30, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel. Gising ka pa? Hindi pa ako inaantok. Lumingon ako mula sa balkonahe. Tiningnan niya ako ng ilang segundo.
Anong ginagawa mo riyan? Pinapanood ang syudad. Ngumiti siya ng bahagya. Matagal na rin akong hindi tumatambay dito. Lumabas siya at tumabi sa akin. Pareho kaming nakatingin sa maningning na syudad sa ibaba. Medyo abala ako ngayong linggo, sabi niya. Sa Biyernes, may investors meeting. Tumango ako. Sinabi mo na. Lumingon si Miguel at tiningnan ako. Pagkatapos noon, siguradong magiging maayos na ang lahat. Ang proyekto mo? Tanong ko. Oo, sabi niya ng may kumpiyansa. Kung makakuha kami ng funding, mabilis na lalago ang kumpanya. Tumango ako. Good luck. Ngumiti si Miguel. Salamat mahal. Nanatili kaming tahimik ng ilang sandali. Hindi niya alam na ilang araw na lang, ang mismong meeting na iyon ang maaaring maging pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Gabi na iyon, habang nakahiga. Inisip ko ang Biyernes ng gabi. Ang conference room sa hotel, ang mga investor, ang mga partner, at ang sandali kung saan makikita ako ni Miguel, na papasok suot ang itim na bestidang binili ko. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Kapag lumabas na ang katotohanan, wala nang sino man ang makakapagpanggap na maayos ang lahat. Pumikit ako. Ang gabi bago ang bagyo ay laging tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ang siyang tanda na malapit nang magbago ang lahat. Sa wakas, dumating na ang Biyernes ng gabi. Buong araw, halos automatiko akong nagtrabaho. Mga pulong, email, at mga marketing plan ay nagpatuloy tulad ng dati. Ngunit ang aking isip ay laging nakatuon sa gabing darating. Ang sandaling hinihintay ko sa loob ng maraming linggo. Hapon na iyon, habang naghahandang umalis, lumingon si Maya sa akin ng may pananabik. Ate Alena. Maaga akong uuwi para maghanda para sa meeting mamaya. Ngumiti ako. Good luck. Ngumiti siya ng malapad. Salamat po. Inayos ni Maya ang kanyang mga gamit at umalis. Nang mawala siya sa hallway, nanatili akong nakaupo ng ilang minuto. Isang kakaibang kahinahunan ang bumalot sa akin. Wala nang kaba, wala nang pag-aalala. Tanging katiyakan na ngayong gabi. Magbabago ang lahat. Umalis ako sa opisina, makalipas ang isang oras. Bago pumunta sa hotel, dumaan ako sa salon tulad ng aking ipinabook. Nang tingnan ko ang aking sarili sa salamin pagkatapos mag-makeup, isang ibang bersyon ng aking sarili ang nakita ko. Ang babae sa salamin ay hindi na ang taong dating inosenteng naniwala na ang kanyang kasal ay magtatagal magpakailanman. Ang kanyang mga mata ay kalmado, matalas, at tila handa na sa anumang maaaring mangyari. Isinuot ko ang mahabang itim na bestida na binili ko, nagsuot ng manipis na coat, at nagmaneho papunta sa hotel. Pagpasok ko sa lobby, halos alas 8 na ng gabi. Ang malaking lobby ay nagniningning. Ang matataas na salamin ay sumasalamin sa mga ilaw. Nagtanong ako sa receptionist tungkol sa conference room para sa M-Invest event at sinundan ang mahabang hallway. Medyo nakabukas ang pinto ng conference room. Mula sa loob, maririnig ang usapan ng maraming tao. Huminto ako ng ilang segundo bago pumasok. Sa loob, mga 30 tao ang nakatayo sa mga grupo. Nag-uusap. Isang mahabang mesa ang nasa harap na may malaking logo ng M-Invest sa screen sa likod. At sa gitna ng silid, nakatayo si Miguel. Kausap ang isang grupo ng mga investor. Nakasuot siya ng dark blue na suit. May kumpiyansa sa mukha at may pamilyar na ngiti sa labi. Sa tabi niya ay si Maya. Suot ang puting bestida na tinanong niya sa akin ilang araw na ang nakalipas. Nakatayo siya ng napakalapit sa kanya, parang isang tunay na partner sa trabaho at sa buhay. Tumayo ako sa may pinto ng ilang segundo. Isang event staff ang nakakita sa akin at lumapit. Dadalo po kayo sa event, ma'am? Tumango ako. Oo. Ngumiti siya at binigyan ako ng isang blankong name tag. Pakisulat na lang po ng pangalan ninyo. Kinuha ko ang panulat at isinulat ang dalawang salita. Alena Santos. Pagkatapos, pumasok ako. Sa una, walang pumansin sa akin. Nag-uusap pa rin ang mga tao, nagpapalitan ng business card, at nagtatawanan tungkol sa mga investment. Dahan-dahan akong naglakad sa paligid. Inoobserbahan ang lahat,
Hindi pa ako nakikita ni Miguel. Kausap ni Maya ang isang batang babaeng investor. Maningning ang mukha na para bang ang gabing ito ay isang mahalagang milestone sa kanyang buhay. Lumapit ako sa mesa ng mga inumin at kumuha ng isang baso ng tubig. Sakto noon, lumingon si Miguel. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga tao at huminto sa akin. Sa sandaling iyon, malinaw kong nakita ang pagbabago sa kanyang mukha. Nawala ang ngiti. Nanlaki ang kanyang mga mata. At ang buong katawan niya ay tila natigilan. Ngumiti ako ng bahagya at naglakad ng diretsyo papunta sa kanya. Ilang tao sa paligid ang nagsimulang mapansin, marahil dahil sa biglaang pagbabago sa ekspresyon ng host ng event. Nang makatayo ako sa harap niya, hindi pa rin makapagsalita si Miguel. Ako ang unang nagsalita. Magandang gabi. Kalmado ang aking boses na kahit ako ay nagulat. Lumingon si Maya at nakita ako. Ate Alena! Tila nagulat siyang makita ako roon. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay si Miguel. Hindi mo ba kami ipakikilala? Nanahimik si Miguel ng ilang segundo. Sa wakas, mahina siyang nagsalita. Bakit ka nandito? Ngumiti ako. Nag-organisa ka ng ganito kalaking event. Hindi mo man lang inimbita ang asawa mo. Biglang tumahimik ang paligid. Ilang tao sa malapit ang nagsimulang tumingin sa aming direksyon. Tiningnan ako ni Maya. Pagkatapos ay si Miguel. Asawa? Mahina ang kanyang boses. Lumingon ako sa kanya. Oo, asawa niya ako. Ang hangin sa silid ay tila nagyelo. Lumapit si Miguel. Alena. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi mo ba sasabihin sa lahat? Nanlaki ang mga mata ni Maya. Miguel, anong ibig sabihin nito? Hindi agad sumagot si Miguel. Miguel, umibig sabihin nito ang tata. Tumingin ako sa paligid at nagsalita ng sapat na lakas para marinig ng mga nasa malapit. Pasensya na kung naistorbo ko ang event. Pero siguro bago natin pag-usapan ang investment, dapat malaman ninyo ang isang maliit na impormasyon. Lumingon ako sa screen sa likod ni Miguel, kung saan nakadisplay pa rin ang logo ng M-Invest. Ang nagtatag ng kumpanyang ito ay ang aking asawa. Isang bulungan ang kumalat sa mga tao. Nagpatuloy ako. At isa sa mga shareholder ng kumpanya ay ang babaeng kinakasama niya sa loob ng 3 taon. Tuluyang tumahimik ang silid. Natigilan si Maya, namumutla ang mukha. Tiningnan ako ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Ako naman, kalmado lang na nakatayo, pinapanood ang lahat. Dahil sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Halos nagyelo ang conference room pagkatapos ng aking sinabi. Wala nang nagtatawanan, wala nang tunog ng mga basong nag-uumpugan. Tanging mga matang nakatingin sa aming direksyon. Ang ilang tao sa karamihan ay nagsimulang magbulungan. Ang mga investor na kanina lang ay masayang nakikipag-usap tungkol sa puhunan ay ngayoy nakatingin kay Miguel nang may pagdududa. Nakatayo si Miguel sa harap ko, naninigas ang mukha. Malinaw kong nakita ang takot sa kanyang mga mata. Isang emosyon na hindi ko pa nakita sa loob ng 7 taon naming pagsasama. Alena, mahina niyang sabi. Lumabas tayo at mag-usap. Umiling ako. Hindi na kailangan. Dito na lang. Alena niyang baga. Nakatayo si Maya sa tabi niya. Hawak pa rin ang baso ng tubig. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay na natatapon na ang laman. Miguel. Tumingin siya sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Bago pa makasagot si Miguel, isang matandang lalaki mula sa grupo ng mga investor ang nagsalita. Pasensya na. Tiningnan niya si Miguel. Sabi niya, asawa mo raw siya. Nanahimik si Miguel ng ilang segundo. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Sabihin mo. Huminga siya ng malalim. Personal na usapin ito, sabi niya sa mga investor. Walang kinalaman sa proyekto. Nagpalitan ng tingin ang ilang tao sa silid. Ngumiti ako ng bahagya. Walang kinalaman? Lumingon ako sa lahat. Pasensya na kung naging abala sa inyo. Pero siguro dapat ninyong malaman na isang bahagi ng paunang puhunan ng kumpanyang ito ay nanggaling sa aming joint bank account bilang mag-asawa. Agad na umalingaw-ngaw ang mga bulungan. Isang batang lalaki ang nagtanong, anong ibig mong sabihin? Tiningnan ko siya. Ang ibig kong sabihin, ginamit ng nagtatag ng kumpanyang ito ang pera ng pamilya
para mamuhunan sa bagong kumpanya nang hindi ipinapaalam sa kanyang asawa. Lumingon si Maya kay Miguel. Sabi mo single ka. Halos mabasag ang kanyang boses. Sabi mo hindi ka pa kailanman ikinasal. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Maya, ako. Tiningnan ko ang dalagang nasa harap ko. Sa sandaling iyon, hindi ko siya nakita bilang isang taong sumira sa aming pagsasama. Ang nakita ko ay isang babaeng nalaman na nabuhay siya sa isang malaking kasinungalingan. Hindi mo alam? Mahina kong tanong. Umiling si Maya. Hindi. Namula ang kanyang mga mata. Sabi niya mag-isa lang siyang nakatira. Lumapit si Miguel sa akin. Alena, tigilan mo na to. Tiningnan ko siya. Bakit? Natatakot kang malaman ng lahat ang katotohanan? Isang investor na malapit sa amin ang bumulong sa kanyang katabi. Sa tingin ko, dapat nating pag-isipan muli ito. Tumango ang isa pa. Sang-ayon ako. Biglang nagbago ang hangin sa silid. Ang mga taong kanina lang ay interesado sa proyekto ay umatras na. Napansin iyon ni Miguel. Lumingon siya sa akin. Mas mababa ang boses, ngunit puno ng tensyon. Sinisira mo ang lahat. Tiningnan ko siya ng napakakalmado. Hindi. Ikaw ang sumira sa lahat. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang folder na may mga nakaprint na papel. Ito ay kopya ng mga money transfer mula sa aming joint account. Inilapag ko ito sa mesa. Narito ang lahat ng transaksyon, mahigit 2 milyon. Lahat ay ipinadala sa pangalawang shareholder ng kumpanyang ito. Lumapit ang ilang tao sa mesa para tingnan. Tumingin din si Maya sa mga papel. Lalong namutla ang kanyang mukha. Ipinadala mo sa akin ang pera ng asawa mo? Hindi sumagot si Miguel. Umiling ang isang matandang investor. Sa tingin ko, dapat nating itigil muna ang meeting na ito. Sabi ng isa pa. Tama. Kailangang linawin ang bagay na ito. Isa-isang nagsimulang umalis ang mga tao. Ang masayang kapaligiran ng investors meeting ay nawala sa loob lang ng ilang minuto. Nakatayo si Miguel sa gitna ng silid. Namumutla. Tiningnan siya ni Maya ng may mga matang puno ng sakit. Sabi mo mahal mo ako. Mahinang sabi niya. Sabi mo magpapakasal tayo. Lumapit si Miguel sa kanya. Maya, kaya kong ipaliwanag. Umatras siya. Anong ipapaliwanag mo? May asawa ka na. Nagsinungaling ka sa akin sa loob ng 3 taon. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Nakatayo ako ilang hakbang ang layo sa kanila. Hindi na nagsalita dahil sa pagkakataong ito, ang katotohanan na ang nagsalita para sa akin. Tumingin sa akin si Maya. Ate, kailan ninyo pa po nalaman? Ilang linggo na ang nakalipas. Yumuko siya, ang mga luha ay tumulo sa kanyang puting bestida. Hindi ko po alam. Totoo pong hindi ko alam. Mahina akong tumango. Naniniwala ako. Huling beses niyang tiningnan si Miguel. Hindi mo lang niloko ang asawa mo. Niloko mo rin ako. Pagkasabi noon, tumalikod siya at umalis sa conference room. Sumara ang pinto sa likod niya. Kami na lang ni Miguel ang naiwan sa silid. Tumayo siya ng ilang segundo at tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Masaya ka na? Tiningnan ko siya ng kalmado. Hindi pa. Pero ngayon, alam na ng lahat ang katotohanan. Mapait na tumawa si Miguel. Akala mo panalo ka na? Nagkibit balikat ako. Hindi ito kompetisyon. Ito lang ang bunga ng mga ginawa mo. Hindi na siya nagsalita. Nakatayo lang doon habang pinapanood ang unti-unting pag-alis ng mga tao. Ako naman, tumalikod at lumabas sa conference room. Dahil ang aming pagsasama ay matagal nang natapos bago pa mangyari ang gabing ito. Umalis ako sa conference room na nakabukas pa rin ang pinto sa aking likuran. Ang hallway ng hotel ay mas tahimik kaysa sa silid na pinangyarihan ng isang bagyo. Ang tunog ng aking sapatos ay mahinang umalingaw-ngaw sa makintab na sahig. Dahan-dahan akong naglakad. Hindi nagmamadali. Hindi rin lumingon. Bumukas ang elevator. Pumasok ako. At tiningnan ang aking refleksyon sa makintab na bakal. Mas kalmado ang aking mukha kaysa sa inaasahan ko. Walang luha. Walang biglaang galit. Tanging isang malinaw na pakiramdam. Na isang kabanata ng aking buhay. Ang nagsara na. Nang bumaba ang elevator sa lobby, lumabas ako.
Ang gabi sa Maynila ay maingay pa rin tulad ng dati. Patuloy ang daloy ng mga sasakyan. Ang dilaw na ilaw ay humahaba sa daan. Ang siyudad ay patuloy na gumagalaw, kahit na ang aking buhay ay nagbago ng malaki sa loob lang ng ilang oras. Tumayo ako sa harap ng hotel ng ilang minuto, huminga ng malalim. Nag-vibrate ang aking telepono. Ang pangalan ng tumatawag, Bianca. Sinagot ko. Tapos na, sabi ko. Nanahimik si Bianca ng ilang segundo. Okay ka lang, tiningnan ko ang daloy ng trapiko. Okay lang. Mahinang bumuntong hininga si Bianca. Anong nangyari? Ikinuwento ko ng maikli ang nangyari sa conference room. Ang tingin ni Miguel nang makita niya ako, ang reaksyon ni Maya at ng mga investor. Nang matapos ako, mahinang tumawa si Bianca. Alam mo ba? Siguro yun ang pinaka hindi malilimutang investors meeting sa buong buhay niya. Ngumiti rin ako ng bahagya. Marahil. Nagtanong si Bianca. Anong susunod mong gagawin? Tumingala ako sa madilim na langit. Diborsyo. Agad na sabi ni Bianca. Tutulungan kita. Napakahalaga ng mga dokumentong nakalap mo. Alam ko, sabi ko. Ginamit niya ang aming joint account para mamuhunan sa kumpanya at suportahan ang ibang tao. Tumango si Bianca. Magiging pabor sa'yo yan. Nag-usap pa kami ng kaunti bago ibaba ang telepono. Pumunta ako sa parking lot. Binuksan ang pinto ng kotse at umupo sa driver's seat. Ngunit bago pinaandar ang makina, muli kong tiningnan ang aking telepono. May 12 missed calls. Lahat galing kay Miguel. Inilapag ko ang telepono sa tabi ko. Nang hindi tumatawag pabalik. May mga usapan na hindi na kailangan. Nagmaneho ako pauwi sa aming unit. Pagbukas ng pinto, ang pamilyar na tahanan ay tahimik pa rin tulad ng dati. Ngunit iba na ang pakiramdam ko. Hindi na mabigat tulad ng mga unang araw. Sa halip, isang magaan na pakiramdam ng kaluwagan. Lumabas ako sa balkonahe. Mula rito, kitang-kita ang ilog na kumikinang sa mga ilaw. Ang hangin ng gabi ay nagpapagalaw sa aking buhok. 7 taong pagsasama, 3 taong pagtataksil. Ilang linggo para mailantad ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit alam kong pinili kong harapin ang katotohanan sa halip na mamuhay sa isang kasinungalingan. Bandang hating gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel. Tumayo siya sa sala ng ilang segundo at nakita ako sa balkonahe. Alena! Paos ang kanyang boses. Lumingon ako. Nakauwi ka na. Lumabas siya sa balkonahe. Mabigat ang hangin sa pagitan namin. Ngunit hindi na kasing tindi ng sa conference room. Tiningnan ako ni Miguel. Kailangan mo ba talagang gawin yon? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sa tingin mo, may iba pa ba akong pagpipilian? Nanahimik siya. Nagpatuloy ako. 3 taon. 3 taon kang namuhay sa 2 mundo. Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ka sa kanya. Ginamit mo ang pera ng pamilya para bumuo ng bagong buhay. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Sasabihin ko rin sa'yo. Mahina akong tumawa. Kailan? Pagkatapos mong mabili ang kondo. Pagkatapos magtagumpay ang kumpanya. Hindi siya sumagot. Matagal bago siya nagsalita. Patawad. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Huli na ang paumanhin na iyon. Maghiwalay na tayo, sabi ko. Napakakalmado ng aking boses. Pumikit si Miguel ng ilang segundo. Nakapagdesisyon ka na ba? Oo. Kokontakin ni Bianca ang abogado mo. Dahan-dahan siyang tumango. Walang pagtatalo. Walang pakiusap. Tanging 2 taong nakatayo sa harap ng isang katapusan na pareho nilang naiintindihan na hindi na maiiwasan na unang pumasok si Miguel sa loob. Naiwan ako sa balkonahe ng ilang sandali. Habang nakatingin sa maningning na syudad sa ibaba, bigla kong napagtanto na minsan, ang pagtatapos ng isang bagay ay ang tanging paraan upang makapagsimulang muli.